Doktor, kumusta po ang nanay ko? Ang pasyente ay biglang nagkaroon ng pagdurugo sa utak. Kailangan niya ng agarang operasyon. Ang gastos sa operasyon ay magiging 500,000. 500,000. Sige, kahit magkano pa yan, pagagalingin ko ang nanay ko. Ji Wenwan. Kailan pa sa pamilyang ito, naging ikaw ang masusunod? Kuya, ate, sakto ang dating. Si nanay ay tagapag-alaga sa orphanage. Bigla ang pagdurugo sa utak. Kailangan agad ng 500,000. Gawin na ang operasyon, bilis. Hay, 500,000. Saan tayo kukuha ng ganyang pera? Kung walang pera, pwede tayong manguta. Pero, ang kondisyon ni nanay ay hindi pwedeng maantala. Doktor, huwag na siyang iligtas. Sasuko na kami sa paggamot. Ate, ano ang sinasabi mo? Mula pagkabata, mga ulila ka. Si nanay ang umampon sa amin. Nagbigay siya ng tahanan sa amin. Ngayong may nangyari kay nanay, paano tayo susuko? Ji Wenwan, tama na yan. Hindi naman siya ang tunay naming ina. Bakit ka nagpapanggap na mabuting anak? At saka, sa maraming taon, palagi niya pinipigilan ang aming kalayaan. Oras na para kumawala, di ba? Kasi dati noong nasa orphanage kami, maayos naman kaming nabubuhay. Kung hindi lang siya kapos sa pera, mapilit pa siyang amponin kami. Ngayon, baka noon pa man, naampon na ng mayaman. Tinuruan kami ni nanay para sa ikabubuti namin yon. Paano ninyo masasabi yan? Naalala ko, mukhang ngayon ang araw na pagsahod ni nanay, di ba? Ano ang gagawin ninyo? Hindi pwede, hindi pwede. Huwag mong bitawan. Bitawan mo. Ang tagal mo naman. Sapat na tong pera para sa akin, para makabili ng bagong cellphone. Pera yan na pinaghirapan ni nanay. Hindi ninyo pwedeng kunin yan. Mahina na ang matanda ngayon. Ang pera niya ay akin na ngayon. Kung gusto mo siyang iligtas, ituring mong galing sa amin to. Bumangon ka muna. Kung talagang gusto mong iligtas ang nanay, mayroon akong isang paraan, makakatulong sa'yo. Ginoong Gyu, maupo na kayo, mga direktor. Sa pagkakataong ito, tinawag ko kayo dahil sa aking ina, tagapangulo ng Phoenix Group ay magbabalik na. Hindi ko akalain sa aming buhay na makakahintay pa kay Tagapangulo G sa pagbabalik sa Phoenix Group. Magaling! Si Tagapangulo G ang nagpalaki kay Gu Xiao at siya ang nagtatag ng Phoenix Group. Ngunit sa Phoenix Group, nang matagumpay na may lista, ay tinalikuran niya ang kasikatan. Lumipas ang 15 taon na parang kailan lang. Hindi ko akalain na kami ay makikita pang muli si Tagapangulo G. Kahit pa nagretiro si Tagapangulo sa loob ng maraming taon, sa mundo ng negosyo, ang alamat na kanyang nilikha ay wala pa ring nakakapantay. Nitong mga nakaraang taon ay naninirahan ng tahimik, ngunit palagi niyang pinapanatili. Ugnayan sa pamamagitan ng telepono. Sa mga taong ito, inampun niya 3 ulila. Sa pagbabalik na ito, malamang isasama niya sila sa pagbabalik sa Phoenix Group. Ginoong Gyu, hindi pa sinasagot ni Tagapangulo G. Ano ang sabi mo? Dati, noong ikaw at ang iyong ina ay pumunta sa aming ospital, napansin namin ang iyong blood type ay napakabihira. Kung nais mong magbigay ng maaari kaming magbayad ng angkop na kabayaran sa iyo. Kung gayon, magkano ang kailangan ko upang sapat para sa aking ina? Sa gastos ng operasyon, ang normal na tao ay maaari ilang ng 400 ines. Kaya ko, basta't kaya mong iligtas ang ina ko. Kaya kong tiisin kahit gaano karami. Kaya ko pang sa pagkuha pa ng hindi kakayanin ng iyong katawan. Walang problema, kaya kong magtiis.
Kaya ko pang magtiis, kaya ko pang magbigay pa. Wala pang sinuman ang nakakuha na 2,000 din. Ang pagbebenta mo ng ganitong ay sapat na para sa operasyon. Operasyon ng iyong ina, bagamat naging matagumpay, ngunit ang kasunod na gamutan ay malaki ring gastos, at ang pasyente, kailan talaga magigising, hindi rin kami sigurado. Doktor, may gusto po kayong sabihin. Sabihin niyo na po agad. Ayon sa sitwasyon ng nanay mo, sa kasalukuyang kalagayan, kahit ipagpatuloy ang gamot, ang tsansa na magising, baka hindi rin ganoon kalaki. Kung ititigil ang paggamot, Ano man ang mangyari, hindi ko susukuan ang nanay ko. maging sa ina mong di mo kaano-ano, na nagbigay ng ganito kalaki, ang isang tulad mo ngayon na may mabuting puso ay bihira na. CJ, bibigyan na kita ng isang kurso ng gamot. Nanay, mula pagkabata, kayo ang ninyo akong pinalaki hanggang ngayon. Ngayon, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Huwag kang mag-alala. Gagaling ka rin tiyak. Ang anak mo'y totoong mapagmahal, kailangan mong gumaling. Si Madam J, dekada na sa negosyo. Salita niya ay matibay. Hindi siya bumibitaw sa salita. Bago nagretiro si Madam G, nagbigay siya ng mahigpit na utos. Kapag wala siya sa pamamahala, ano man ang mangyari, sino man, ay hindi pwedeng magdesisyon, makipagdigma o guluhin si Madam G. Sa buong mundo ng negosyo, ugali ni Madam J. Sino ang hindi nakakaalam? Ang lumaban sa kagustuhan ni Madam J. Lahat tayo ay magdurusa. Maghintay na lang muna tayo. Kung makokontak ba si Madam Nakausap niyo ba sina? Gu Xiao, kani-kanina lang, si Madam G, siya, ang kanyang cellphone ay patay. Ano? Siguradong may nangyari sa nanay ko. Anong nangyari? Anumang paraan pa ang gamitin. Kahit buong Juanan City ay baliktarin man, mahahanap ko ang nanay ko. Si Gu Xiao. Basta't nandito ako ngayon, magtrabaho ng isang araw, ay sapat na para sa 3 araw na gamot ng nanay ko. Anong pangalan mo? G11. Susunod. Hindi ka pa dito mo pa sinusulat ang pangalan ko. Bakit mo isusulat ang pangalan mo? Sino ba ang hindi nakakaalam? Nasa ospital ka ilang araw na ang nakalipas. Halos maubos na ang dugo mo. Tingnan mo ang sarili mo. Para kang multo. May lakas ka bang magtrabaho? Kaya kong magtrabaho. Alis na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Hindi mo pa ako nagagamit. Paano mo na lamang hindi ko kaya? Nasa ospital pa si mama. Naghihintay na kumita ako para sa gamot niya. Kailangan ko talaga ng pera. Nakikiusap ako. Sobrang sakit ng nanay mo. Kahit pa magpagod ka ng husto, hindi pa rin siguro magigising. Basta't kumikita ako para gamutin siya. Ang nanay ko naman ay may pagkakataon pang magising. Kung pati ako ay susuko na. Kung gayon, ang nanay ko talaga hindi na magigising. Nakikiusap ako. Sinasamo kita. Salamat. Sasabihin ko na sa simula pa lang, kung makita kitang tamad o kulang sa trabaho, wala kang matatanggap na pera. Huwag kang mag-alala. Magtatrabaho talaga ako ng maayos. Susunod. Kayo, kumain na kayo ng tanghalian. Pagkatapos kumain, magtrabaho ulit. Wenwan. Nandito ka pala. Aling Zhou, bakit ka na parito? Umuwi ka na at tingnan. Bumalik na ang kuya at ate. Sabi nila ibebenta nila ang bahay ng nanay mo.
Hindi ko inaasahan, wala man lang ipon. Kung wala, hayaan na. Unahin na ang dapat gawin. Ay, Lola, huwag mo kaming sisihin, ha? Ang sabi mo, hindi mo kami pinayagang mabuting pamumuhay, hayaan mo na. Ngayon, gusto mo pang maging pasanin namin. Walang kwenta ka, tapos hihilahin mo pa kami sa hirap. CJ, kahit ang Diyos hindi na makatiis, ginawa kang ganito, halos patay na ang anyo. Bakit mo pa siya kinakausap? Bakit ka pa nagsasalita ng walang kwenta? Gawin na ang dapat. Sige, sige na nga. Tigil! Anong gagawin niyo kay nanay? J11, tinulak mo ako. Bahay ito ni nanay. Wala kayong karapatang ibenta. Sige, basta't pumayag si nanay. Hindi ko ibebenta ito. Papagsalitain mo siya. Ikaw, Ano ba? Ay, Lola, magsalita ka naman. Hay naku, Lola. alisin mo iyang maruming kamay mo. G11, huwag mong isipin na nagbenta ka ng dugo para kay nanay. Pwede ka nang mag-utos sa amin para kang amo na nagdidikta. Sa madaling salita, hindi ka rin ba ang may gusto sa bahay ni nanay? Kaya ka nagpapakaawa kay nanay. Hindi po. Hindi ganyan yon. Sayang naman. Kahit anong pagod mo, hindi ito nakikita ni nanay. Gusto ko lang naman si nanay. Mabuhay ng maayos. Okay lang kung hindi niyo aalagaan si nanay. Ako ang bahala. Pero ang bahay ni nanay, huwag niyong gagalawin. Tumigil ka nga sa dada mo dyan ng kung ano-ano. Ibenta ko ang bahay na ito ngayon. Bawal talaga. Bahay ito ng nanay natin. Wala kayong karapatang ibenta. Dahil pag-aari ni nanay, may bahagi kami. Siyempre, dahil tayo ay pamilya, kami ng mga ate. Siyempre isasaalang-alang ka. Ikaw at ang anak ng kapitan, pareho ang edad. Pareho na kayong pwede mag-asawa. Basta't magpakasal ka, ikaw na ang manugang ng kapitan. Anong ibig mong sabihin? Kami ni Wenhan ay naayos na ang kasal mo. Huwag kang mag-alala, pumayag ang kapitan. Basta't magpakasal ka, ay padadala natin si nanay sa nursing home. Anak, hindi ba't palagi mong gusto si Jiwenwan? Puntahan mo na. Simula ngayon, si Jiwenwan ang magiging asawa mo. Si Wenwan ang asawa ko. Jean Guiley, ang asawa mo'y nandito. CJ. Huwag. Si Wenwan ang aking asawa. Halika, umuwi tayo at magkaanak. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Ayaw ko. Halika, biyanan. Huwag mo akong hawakan. Anak ko. Sinaktan ako ni Wenwan. Sinalo ako ni Wenwan. Ang sakit-sakit na. Jiwenwan, walang utang na loob kung hindi ka nahalata ng anak ko. Kahit lumuhod ka sa amin, di ka namin papayagan. Magpakasal dito. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Di magpapakasal sa Wangs. Maganda lang ang salita mo. Huwag mong kalimutan. May pabigat kang ina na kailangan buhayin. Kung ako ikaw, ngayon pa lang ay luluhod sa kabutihan ng pamilya Wang. Kung hindi, magiging tagapagbigay ng dugo habang buhay. Kung dahil sa nanay ay walang may gusto, di na ako magpapakasal. Wenwan, huwag mong abusuhin ang kabaitan. Sabi kong di ako magpapakasal. Ngayon, magpapakasal ka. Nasa amin na ang desisyon. Nakita mo na ang sitwasyon. Hindi kontrolado ng nanay ko. Bigyan mo lang kami ng 500,000 dote para sa kasal. Ngayong gabi ay makukuha namin si G11. Lakad. Sige na. Bitawan mo ako. Sino ang may lakas ng loob ipagbili ang anak ko? Nay, gising ka na rin. Mabuti naman. Kung hindi ka pa madyay gising, hindi namin alam ang gagawin. Opo, Nay, talagang mabuti na nagising ka. Ibenta nyo pa ang bahay. Paano naman hindi namin alam ang gagawin? Nay, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Binenta namin ang bahay para makalakam ng pera para sa iyo, para sa operasyon. Hindi ganyan. Binebenta niyo ang bahay ni nanay. Hindi naman talaga para pagalingin si nanay. Kayo, Wenwan, bakit ka ganyan magsalita? Kung hindi kami ng kuya ko nang hiram ng pera, saan kukunin ni nanay ang pampaerasyon? Wenwan, hindi mo pwedeng gamitin ang relasyon mo sa Wang at pag-angat sa buhay at magsinungaling sa harap ni nanay. Opo, Nay. Dahil gusto ni Wenwan magpakasal sa Wang, hindi na niya balak alagaan ka. Kami ni Milin, kaya wala kaming nagawa kundi ibenta ang bahay.
Tama na. Nasa comatose ako palagi, pero ang mga nangyari kanina, naririnig ko ng malinaw. Hindi lang ninyo ibebenta ang bahay. Gusto nyo pang ibenta si Wenwan. Wenwan. Lumapit ka sa akin, anak. Nay, sa wakas, gising ka na. Alam ng nanay ang iyong kabaitan. Huwag kang mag-alala. Siguradong ipaparanas ng sa mga nang-api sa iyo ang Dati, bahay lang naman yan. Hindi ko naman talaga pakialam. Pero ngayon, kahit maging apoy ako, at sunugin tong lugar, hindi ko talaga iiwan sa inyong dalawang walang utang na loob. Dahil nalaman mo na, hindi na kami magpapanggap. Kung totoong mayaman ka, nagpanggap pa kami ng ilang taon, bilang mabuting anak, pero isa ka, mahirap na walang-wala. Bawat buwan, umaasa sa kaunting sahod, at buong araw kang puro pangarap, itinuturo sa amin, sawa na ako. Lumaki kaming nasa orphanage mula pagkabata. Kung hindi noong 15 anyos kami, nakilala namin si Mama, inako kami ni Mama, orphan pa rin kami hanggang ngayon. Binigyan kami ni Mama ng tahanan. Paano ninyo nagagawang baliktarin ang pagrereklamo kay Mama? Kung mahirap kayo, sana di nyo kami anako. Sino bang gustong makasama, na magdusa? Paano mo naman nasabi yan sa kanya? Naka-fingerprint na ang kasulatan ng donasyon, at pati pangalan pirmado na. Huli na para magsisi ngayon. Sabi ko, hindi mo makukuha. Kahit isang ladrilyo dito, ay hindi mo makukuha. Wenwan, nakita mo ba ang cellphone ni Mama? Ito ang gamit ng pasyente. Pakibantayan mo muna. Mukhang mahal naman to. Hindi to sa iba, di ba? Ah, hindi. Hindi kami nagkakamali. Nahulog to mula sa pasyente. Ako. Direktor, Sige, naintindihan ko, Ma. Nagkaproblema ang aking ina, kaya naantala ang kanyang pagbabalik. Buti na lang may ampon siyang babae, ang nagligtas ng kanyang buhay, kaya nailigtas siya. Kailangan ko nang umalis kaagad sa kumpanya. Personal kong susunduin si nanay, at pasasalamatan ko ang ampon. Sa buong lungsod ng Juana, sino ang maglalakas loob kay Tagapangulong G? samahan natin si Binatang Go para sunduin si Tagapangulong G. Ile, gusto kong malaman kung sino ang walang malay, ang nanggulo kay Tagapangulong G. Tama. Oo, eksakto, HMM. Binatang Go, naabisuhan ko na ang malapit kay Tagapangulong G, si Lin Kai. Paunahin natin siyang tumulong kay Tagapangulong G. Sabihan mo si Lin Kai, bantayan niya mabuti. Ako mismo ang bahala dito. Opo. May anak pala siyang lalaki. Ile, hindi natin alam kung saan niya kinuha ang anak na ito. Sa tambakan ng basura kaya, o kaya sa imburnal. Kung hindi, bakit hindi natin ito narinig? Malamang kaiya-hiya. Bakit niyo sinasaktan ang nanay natin? Huwag mag-alala, Wenwan, malapit na, iyak sila ng iyak, at bawiin ang sinabi nila. Matanda ka na, sa tingin mo sino ka? Akala mo kung sino, kang napakamakapangyarihan. Huwag niyo akong sisihin kung hindi ko kayo binigyan ng babala. Ang kapitan natin, ang pinakamakapangyarihan sa Binlongmen, kamag-anak pa ni Boss Kai. Ngayon, ikakasalang anak ng kapitan, natawagan na nila si Boss Kai. Siguro nga. Nandyan na si Boss Kai, sa daan papunta rito. Si Lin Kai ba ang sinasabi mo? Ang kapal ng mukha, ang pangalan ni Boss Kai ng Binlongmen ay hindi mo basta binibigkas. Haha, sasabihin ko sa'yo. Si Boss Kai ay napakamakapangyarihan sa Binlongmen. Dahil sa likod nito, may samahang Phoenix na sumusuporta. Alam mo ba, ano ang samahang Phoenix? Sa Timog Lungsod, parang Diyos sila. Kung nagustuhan man ni G11 ang pamilya Wang, sa mahirap mong kalagayan, suwerte mo iyon. Kung ngayon pa lang ay payag ka. Pagkatapos kumain, si G11 sa anak ko, ilalagay ka namin sa bahay ampunan ng lungsod. Mga hamak kayo para banggitin pa ang samahang Phoenix. Ngayon pa lang, sinasabi ko, kahit kayong lahat, pati si Lin Kai man dito, magmamakaawa lang kayo. Si Master Kai ay may gagawin. Mula ngayon, lahat ng daan patungo sa Hilagang na yung suburban ay isasara. Opo.
Nabalitaan kong mula ng ang grupo Phoenix. Nagretiro si Chairman, bihira na si Master Kai magpakita. Anong uri kaya ng tao, kahit ang isang tulad ni Master Kai, ang nagambala? Tama, nakakainggit nga. Nagawang pagharangin ni Master Kai ang daan. Hindi ko akalain sa aking buhay, na magkaroon ng pagkakataon na makita si Chairman G. Siya ang kinikilala sa buong South China, isang taong kayang hawakan lahat. Pagdating kay Master Kai, hanggang ngayon, wala pa tayong natatanggap na litrato ni Chairman J. Kukulitin ba natin sila doon? Maglakas loob na utusan si Young Master Go, sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Pero hindi pa namin nakikita ang tunay na mukha ni Chairman J. Sige na. Pupunta rin ako sa Hilagang Nayong Suburban. Pupunta muna ako doon at maghihintay. Opo. Tara na, tara na. Ang pangalan ni Master Kai. Maaari bang banggitin ng isang hamak na tulad mo? Sino bang hindi kayang magpanggap? Baka pagdating ni Master Kai mamaya, ang ilang tao dito ay luluhod at yuyukod sa kanya. Bakit ninyo sinasabi yan tungkol sa nanay ko? Mahirap kami. Wala kaming pera. Pero nitong mga taon, nagsumikap kami at hindi kailanman nakautang kaninuman. Bastos na babae, wala kang karapatang magsalita rito. Kung muli mong gamitin ang iyong maruming kamay upang hawakan ang aking anak, sisiguraduhin ko, sa susunod na mangyayari, ay ang iyong mga kamay. Nagpapanggap ka pa ng ganyan, na parang matuwid. Iniisip mo bang kulang ang bigay ng pamilya Wang sa'yo? Sige nga, sabihin mo, iisipin kong bumili lang ako, na parang bayad sa mga pulubi. Ha ha ha. Suhulan mo ako. Siguro wala kang kakaya. Narinig kong makikita pa natin si Ginoong J dahil sa isang babaeng nagngangalang Ji Wenwan. Ngayon, mga babaeng tulad niyang, marunong tumano ng utang na loob, ay bihira na. Iutos na ihanda ang handog. Dapat sapat na mahalaga at bihira. Matalas ang mata ni Ginoong G. Mga karaniwang bagay, ay hindi papansinin niya. Sa madaling salita, babaeng tulad ni Ji Wenwan ay karapat-dapat. Kaming mga miyembro ng board ng grupo. Hindi dapat mapahiya si Direktor G. Binibining Go, malamang malapit nang makita ni Lin Kai si Direktor G, pero sa binhay daw, mahina palagi ang signal. Pero naipadala ko na, ang larawan ni Direktor G kay Lin, maniwala akong matatanggap niya agad. Palaging simple ang nanay ko. Pagdating sa baryo, ikutin inyo ang buong lugar. Tiyaking walang makagambala sa nanay ko. Opo. Hoy, may utos si Binibining Go. Pagdating sa lugar, lahat sumunod sa akin. Alisin ang lahat ng hindi kailangang tao sa baryo. Ikaw na di man lang kumikita ng 2,000 sa isang buwan. Anong pagpapanggap pa ito? Maniwala ka, mabibigat ang laway ko para patayin ka. Wala akong tahanan mula pagkabata. Noong 15 taong gulang ako, nanay ko ang nagbigay sa akin ng sariling tahanan. Sa paningin, gumagawa siya ng pinakamarumi at pagod na Siya ay isang tao, karaniwan na hindi na maaaring pangkaraniwan. Ngunit sa puso ko, siya ang pinakadakilang ina sa mundo. Hindi ko hahayaang sinuman sa inyo. Siya iinsultuhin. Nandito ka na naman, bruhang babae. Maniwala ka, papagawin ko ang anak kong lalaki sa harap ng lahat na matulog sa iyo. Matulog sa babae para magkaanak. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Matulog sa babae para magkaanak. Mukhang ayaw nyo ng mabuti. Kaiye. May problema ang pamilya Wang. Tiyak tutulong si Kaiye. Bawal magsalita ng kung ano-ano sa harap ni Kaye. Sa tingin ko, gusto niyo nang mamatay. Kaiye, maawa ka. Hindi na kami ulit pa. Kaiye, pakawalan mo kami. Wala kaming kinalaman dito. Nagustuhan ng pamilya Wang ang pamilya. Hindi siya marunong kumilatis. Nagbago isip, ayaw nang magpakasal. Sino ang napakatapang? Hindi ba alam na ang pamilya Wang ay kamag-anak ni Kaye? Ang pamilya nila ay nandoon. Pupuntahan ko ng personal. Pakawalan mo ako. Bitiwan mo ako. Sige, hampasin mo. Sige, hampasin mo. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Tingnan kita, gaya ng iyo, nanay na dukha at tanga rin. Masarap ang buhay dito sa amin. Hindi mo alam pahalagahan. Bakit ka nagpapanggap na malinis? Nagpapanggap na marangal? Tingnan ka talaga. Tulad ng nanay mo, may masamang kapalaran at dukha. Kahit habang buhay akong dukha kasama si mama. Hindi ko iiwan si mama. Ikaw. Magpapakasal ka ba o hindi? Hindi ikaw ang
Si Boss Kai, nandito na talaga. Talagang si Boss Kai. Talagang mabagsik. Boss Kai, narito na po kayo. Boss Kai, ang aga nyo naman. Mayroon pa kaming problema. Hindi na ayos. Kayo ang mga kamag-anak ni Boss Kai. Kayo pa ang mag-aasikaso ng kasal ng anak ninyo. Ang liit na bagay, di nyo pa magawa. Karaniwan, paano ko ba kayo tinuruan? Mga poor lang na walang utang na loob. Naku, mabuti na dumating si Boss Kai. Di mo alam, kanina lang may nagmura sa inyo. Sino ang naglakas loob muraan si Boss Kai? Siya yun. Ikaw si Boss Kai. Ang boses na ito, bakit pamilyar? Kanina lang, may malaking kapangyarihan sa Huanan City, isang tao na parang Diyos, tagapagtatag ng Phoenix Group. Inanunsyo ni Chairman G na ang Phoenix Group ay ipapasa sa anak niya. Dumating si Chairman J. Chairman J, tingnan ang camera. Chairman G, sabihin niyo naman. Chairman J, Chairman J. Chairman G. Kung noon pa man, kung hindi dahil sa inyong pagkilala, Chairman G, walang binhay lawman at ako. Ngayon ay nagkubli na naman kayo. Pakiusap Chairman G, pahintulutan akong ihatid kayo. Kung tunay kang nagpapasalamat, pamahalaan nyo ng mabuti ang longmen. Huwag nyo akong bibigwit. Tara na. Chairman G, huwag kayong mag-alala. Tiyak na hindi ko kayo bibigwi. Ikaw. Paano mo nagawang magsalita kay Boss Kai ng ganyan? Tingin ko sawa ka ng mabuhay. Teka. Kilala mo ba ako? Kaiye. Siya ang mahirap dito. Paano kayo niya makikilala? Tama. Kilala nga kita. Kaiye, pero itong nandito, sa buong binha, sino bang hindi kilala si Kaiye? Bastos kang manggagawa, anong pa-close ka dito? Kaiye. Siya lang dito. Katulong lang sa ampunan. Pansamantalang manggagawa lang. Baka nag-isip lang ako. Ang yabang mo kanina, sinabi mo pa, pumarito si Kaiye. Luluhod ako sa iyo. Bakit? Di ka na umaarte. Nagpapalapit ka na? Sabi mo, luhod ako sa'yo. Tama. Matandang yan. Gusto mo nang mamatay? Di kita papayagang saktan ang nanay ko. Bastos na babae. Huwag mo akong harangan. Gusto mo na ring mamatay? Kaya, tagapangulo ng Phoenix Group na ipadala na ang litrato. Chairman ng Phoenix Group. Talagang maimpluwensya siya. Malakas na babae sa Nani City. Hindi ba tungkol sa Phoenix Group? Ang chairman na iyon, noong 18 si Gushao niya, ang Phoenix Group, ay para kay Gushao. Nagretiro ba siya mag-isa? Talagang bagay sa chairman ng Phoenix Group. May tapang talaga. Noong tayo, kung ang chairman ng Phoenix Group, ang umampun sana. Sayang lang ang pakikisama natin sa mahirap na to. Kaiye, sa amin, nagsimula na ang handaan. Kulang na lang ang bagong kasal. Hindi natin pwedeng hayaan. Maantala ang pagbabalik ni Presidente G. Dalhin na siya agad sa kasal. Oo. Bitiwan mo ako. Ayoko. Gusto kong makasama si Mama. Bitiwan mo nga ako. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Matandang babae, huwag kang bastos. Ngayong araw, si Kaya, ang susundo sa chairman ng Phoenix Group. Huwag maantala ang plano. Huwag nang isipin ng anak mo, pati ikaw ay mamamatay. Lin Kai, nang aapi ka ng mahihina. Ganyan ka ba mamahala sa longmen? Lumang tao. Nagtatangkang hamanin ako. Magbabayad ka. Ano ang ginagawa nyo? Huwag nyo akong hawakan. Bitiwan mo ako. Sa harap nitong matandang babae, makukuha namin ang anak niya. Bitawan nyo. Bitiwan nyo ako. Lin Kai, mukhang gusto mo nang mamatay. Anong klaseng tao ka ba? Para kausapin ako ng ganyan? Anong nangyari kay Kaiye? Sino bang di alam ugali ni Kaya? Syempre, nagalit lang si Kaya. Siya na mismo ang gagawa. Tanggalin ang masamang babaeng yan. Mabuti nga sa kanya. Sino nagsabi sa kanya na isugal ang kanyang buhay nang aasar sa harap ni Kaiye? Anong hinihintay mo pa dyan? Bakit hindi ka pa agad humihingi ng tawad kay Kaya? Bilisan mo dahil sa iyong pagpapalaki sa akin. Sinasabi ko sa iyo, huwag ka nang magpanggap. Kung ako ikaw, luluhod na ako ngayon kay Kaya para humingi ng tawad. Baka sakaling si Kaya ay maawa pa sa buhay mo. Sabi ko, si Kaya ngayong araw ay luluhod sa harap ko. Siguradong luluhod siya sa harap ko. Luhod. Anong oras na ba? Nananaginip ka pa rin dyan? Mukhang hindi ka lang dukha. Isa ka pang baliw. Kung mamamatay ka dito ngayon, magandang gawa na yun para di na kami gagastos pa sa paghahanap ng retirement. Pero dahil sa pamilya nyo, susunugin namin ang maraming papel na pera para pagdating mo sa kabilang buhay, hindi ka na magiging ganito. Boss Kai, anong nangyayari sa'yo? Lumuhad ka. Pero isa siyang hamak na manggagawa, Boss Kai. Sabi ko, lumuhad ka.
ikaw ay... Hindi mo narinig ang sinabi ko? Sabi ko, lumuhad kayo. Boss Kai, anong nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Hay nako, kayo namang pamilyang dukha, walang pakundangan. Di ba't nakikita mong di maayos si Boss Kai? Kumuha na kayo ng tsaa at tubig. Boss Kai, ikaw, siya, ay hindi nyo pwedeng utusan. Boss Kai, isa lang siyang, maralitang babaeng walang alam. Tama, hindi lang siya dukha. Siya pa nga iyong di makatayo, na parang... Lin Kai, mukhang natatandaan mo na kung sino ako. Bakit hindi mo sabihin sa kanila kung sino talaga? Matandang babae, paano mo nagawang magsalita kay Ginoong Kai? Ginoong Kai, noong araw, napilitan kaming ampunin. Ngayon, kami wala nang kaugnayan sa kanya. Kung may mangyari, wala na kaming kinalaman. Tama po, Ginoong Kai. Kasalanan niya. Huwag niyo kaming idamay. Ginoong Kai, kalma lang po kayo. Aalisin ko na itong matandang babae. Palayasin ngayon. Kayo dapat ang paalisan dito. Ginoong Kai, bakit mo laging pinoprotektahan ng matandang babae? Hindi ba kayo kamag-anak ng Wang? Kayo ay malayo lang, nakamag-anak sa akin, walang kaugnayan. May nagsabi sa akin dati, kahit saan ka lumayo, huwag kalimutan ng pinagmulan. Sa tingin ko, wala kayong halaga, pero kung wala siya, wala ang longman ngayon. Kahit itong si Lin Kai, ang mga salitang iyon ay sinabi rin niya noon, sa akin. Lin Kai, ibibilang ko yan sa'yo mamaya. Dalhin mo muna ang anak ko. Opo. Nay, Anak, nandito si nanay. Walang mangyayari sa'yo. Ikaw, sino ka ba talaga? Lin Kai ng longman. Maligayang pagdating sa Phoenix Group, pagbabalik ng tagapangulo. Maligayang pagbabalik, tagapangulo. Siya. Paano siya naging tagapangulo ng Phoenix Group? baka nagkamali lang. Impossible, kasama namin siya ng maraming taon. Wala nga siyang maayos na damit. At saka, ang tagapangulo ng Phoenix Group, paano siya nakatira sa ganitong lugar at nagtatrabaho pa sa ulila bilang tagalinis? Si tagapangulo G ay lagi gusto ng simple at tahimik. Kung hindi, kayo ay walang karapatang tumayo dito. Ikaw nga yung nagligtas sa anak-anakan ni tagapangulo G. Huwag kang matakot. Dahil ikaw ang anak ni tagapangulo G, simula ngayon, ikaw na ang ating binibini sa longman. Kung sa hinaharap, may taong walang respeto na mang-aapi sa'yo. Ang longman ang unang hindi papayag. Nagmamakaawa lang po ako. Ipinapakiusap ko, wag niyo ako ipapakasal sa pamilya. Kakatapos lang ng operasyon ni Mama. Gusto kong manatili sa tabi niya. Hay nako, anak. Hindi ako pumapayag. Ikaw na ang aking asawa ngayon. Sabi ng mga magulang ko, ang pangunahing tungkulin mo ngayon ay manganak ng lalaki para sa pamilya ko. Ikaw, itong nanay mong halos wala ng buhay. Maghanap ng kahit sa pamilya Wang wala ng kaugnayan. Lin Kai, basagin mo ang maruming kamay na Lin Kai, putulin ang maruruming kamay niya. Opo. Boss Kai, mahabag po kayo. Sa aming pagkakamag-anak, si Jingoy ay dapat tawagin kang pinsan. Iisang anak lang namin ito. Ang pinakamamahal namin na anak. Minamahal ninyo ang anak ninyo, iyon ay maintindihan. Pero hindi dapat hinayaan na apihin ang walang malay. Ngayon pa kayo nagsisisi. Huli na. Kailangan bang gawin mong walang patid? Kasalanan ng magulang ang anak na salbaha. Kung hindi kayo papahirapan ngayon, hindi kayo matututo. Mga-api pa rin kayo ng mababait tulad ng anak ko. Kaya hindi lang ang anak ni, maging kayo man, walang makakatakas sa akin. Nangahas kayong hamunin ang pamilya Wang. Ang yabang ninyo. Umalis ka sa harap ko. Anak, Bakit ka nandito? tatay, huwag kang matakot. Ang boyfriend ko ay taga Phoenix Group. Pinakamalapit kay Yig. Siya ang chairman ng Phoenix Group. Kalokohan. Siya ay hindi tunay na chairman. Kahit na ikaw ay kasintahan ng special assistant ni Gusha, may mga salita ay hindi pwedeng kung ano-ano na lang. Kung ano-ano na lang, sinasabi ko sa'yo, nakita ko na chairman ng Phoenix Group. Siya pa mismo ang nagdiwa ng birthday. Si Assistant Su ay pinagkakatiwalaan ni President. Ano nang mahirap para sa'yo? Birthday ngayon ng GF ko. Ipinilit niya na ipakilala ko si Chairman G sa kanya at sa mga kaibigan niya, para masabi niyang siya ay kilala niya.
Si Chairman G ay ang taong kahit si Young Master Gu ay nakikinig at sumusunod sa kanya. Sino ba siya para maging importante? Pwede mo ba akong tulungan? Magpanggap ka bilang si Chairman G para sa akin, para makilala ang GF ko. Teka, si Chairman G ay wala naman, sa media at sa iba, na nagpakita, maliban sa mga board members. Hindi pa nakikita ng iba, si Chairman G. Hindi pwede. Nabalitaan ko, ang departamento ninyo kamakailan. Ang eleksyon para sa GM ay matindi. Isipin mo, kung ako, sa harap ni Young Master Gu, ay magbigay ng magandang salita para sa'yo, wala nang kompetisyon ng iba. Sige na nga, sang-ayon ako. Hindi ko pakialam kung sino ang BF mo, pero basta ngayon, kapag inutos ko, kahit mga Diyos, ay hindi makakapagligtas sa inyong pamilyang Wang. Ang mga tao rito, sino ba ang hindi nakakaalam na ikaw ay dukha at walang silbi? Paano, gamit ang Phoenix Group, na nagretiro ang chairman, ikaw na matandang babae, nahuhumaling ka na sa pag-arte? CJ, maghintay ka sa akin. Ngayon din, ako, ay tatawag sa aking kasintahan. Hoy, anong sabi mo? Sige, alam ko na, maghahanap na ako ng aayos. Ngayon ang mahalagang araw para sa pagbabalik niya, ang handaan sa pagbabalik. Gusto kong malaman ng buong Nanhai City, ang lahat, ang aking ina ay palaging, ang sandigan ng Phoenix Group, at saka, sa pagkakataong ito, upang pasalamatan, ang babaeng iyon na kasama niya. Ang regalo bilang pasasalamat. Ay dapat maringal. Hoy, Assistant Su. Ano, may naglakas loob pa yatang ang girlfriend niya. Assistant Su, huwag kang mag-alala. Ako mismo ang aayos nito, ang taong nagpanggap ay magbabayad ng mahal. Driver, kanan sa susunod na kanto. Tulungan muna natin si Assistant Su. Sa isang personal na bagay. Opo, talagang ang assistant ni Gu Xiao. Diyos ko, iyan ang Phoenix Group. Iisa lamang ang nakatataas. At nasa ibabaw ng lahat, pala ay kasinungalingan. Akala ko totoo, si Gu Xiao, nang siya 18 taong gulang, pinamahalaan niya ang Phoenix Group sa mga taong kilala na siya sa commercial district. Mabilis at determinado, matandang hukluban, ng gulo sa kinatatakutan. Tapos ka na ngayon, di ba? Hindi mo inaasahan, no? Ay girlfriend ni Assistant Shu. Siya, nangahas ka pa para pahiyain ang buong pamilya namin. Kapag dumating si assistants, papagawin ko ang iba. Nahubaran ka at ang anak mo. At iparada sa publiko. Isang hamak na dukha, pati isang walang hiya at sinungaling. Pasensya na, baka madismaya ka, dahil hindi mo talaga kaya. Leslie, nag-iinarte ka pa rin. Tingnan ko ang kapal ng mukha. Mama. Lin Kai, nataranta ang anak ko sa ingay. Campaignan mo siya. Ay, Anak, Lin Kai, ang lalaki ko ay nasa Phoenix Group. Mas mataas ang posisyon niya kaysa kung maglakas loob kang sampalin ako. Siguradong hindi niya papalampasin. Nakuha mo akong sampalin. Alam ko na. Ang matandang biyuda na to, talagang may itsura siya. Nakasama mo na siya, di ba? Kaya ka tumutulong sa kanya upang magpanggap na siya, ang chairwoman ng Phoenix Group. Ikaw. Nahulaan ko, di ba? Naiinis ako para sa basahang ito. Sinampal mo ako. Pagdating ng lalaki ko mamaya, magbabayad ka. Ang paborito ni Gu Xiao, HMP. Iyon ay sa paningin mo lang. Sa akin, ano siya? Hindi siya karapat-dapat kahit sa sapatos ko. napakatapang mong sigawan si Ast. Su, napakatapang mo talaga. 8. Bakit ka mag-isa lang? Nasaan ang lalaki ko? Huwag kang mag-alala, ate. Yung si Ast. Su ay kasama si Gu Xiao sa mas mahalagang bagay para harapin ang mga basura na ito. Ako lang ay sapat na. Sabihin mo, sino ba ang may lakas ng loob na ito? Nalabanan si kasintahan ni Ast. Su. Siya nga. Kanina lang, sinigawan niya si ASSE. Shu. Siya, at nagpapanggap pa, na chairwoman ng Phoenix Group. Chairwoman. Sabi ko, hindi ka talaga natatakot, ma'am. Naglakas loob kang magpanggap na taga-amin sa aming grupo. Taga-Pangulo. Bulag ka na ba? Siya si Tagapangulo G. Maraming apelidong, hindi naman lahat ay Tagapangulo. Kung totoo ngang si Tagapangulo G yan, ngayon, luluhod ako sa lupa at tatahol na parang aso. Ikaw. Anong ikaw?
Lin Kai, ang husay mong magpanggap talaga. Kung hindi lang ako pinalad na nasa sa birthday party ng aking hipag, nakilala ko si tagapangulo. Ngayon talagang, maluloko na sana ako ng iyong pagpapanggap. Kahit pa nagsinungaling talaga ang nanay ko, napilitan lang siya dahil sa pamilya. Kung hindi nila sa pilitang kinuha at inagaw, hindi rin sana ang nanay ko nagsinungaling para protektahan ako. Kung talagang nakasakit ang nanay ko, ang tagapangulo ng Phoenix Group, ako, sa ngalan ng aking ina, ay humihingi ng paumanhin sa lahat. Ang tanging hiling ko lang sa inyo na huwag ninyong saktan ang aking ina. Saan naman galing itong batang babae? Mukhang maganda naman siya. CJ, dahil sa iyong pagmamalasakit sa iyong ina, pagbibigyan kita. Basta ikaw lang, ngayon ay pumayag na magpakasal sa pamilyang Wang. Maaari ko nang isalba ang buhay ng iyong nanay na parang aso. Wenwan, huwag kang matakot. Lumapit ka sa iyong ina. Mama, mula pagkabata, wala akong kamag-anak. Noong ako ay 15 taong gulang, ikaw ang kumuha sa akin mula sa ampunan at dinala sa iyo. Binigyan mo ako ng tahanan. Nitong mga taon, ikaw din ang nagpalaki sa akin. Binigyan mo ako ng pagmamahal ng ina na hindi ko pa naramdaman. Kung magpakasal ako sa pamilyang Wang, mapapalitan nito ang iyong kaligtasan. Handa ako. Payo ko, huwag kang makialam kapag nagalit si Chairman G. Hindi lang ikaw, pati ang buong pamilya mo ay mawawalan ng lugar sa lungsod ng Wana. Lin Kai, sa tingin ko, nalinlang ka ng matandang biyuda. Malaking araw ngayon sa pagbabalik ni Chairman J. Kung malaman ito ni Energy at ng tunay na chairman na dala mo itong biyuda na pumapasok dito ng walang karapatan, ikaw ang dapat Ito ang araw ng pagbabalik ni Chairman J ng Phoenix Group. Hoy, Li Huan. Ang boyfriend mo ay malapit kay Chairman G. Makikita mo siguro si Chairman G. Hindi ko alam kung ako'y mapapalad na masilayan si Chairman G. Si Chairman G tahimik at ayaw sa gulo. Kahit mga empleyado ng Phoenix Group, bihira siyang makita. Pero, dahil pinaikot mo ang kapatid kong lalaki, payag ako tumingin kay Chairman G sa malayo. Ang pagbabalik ni Chairman dapat walang pagkakamali. Ngayon pa lang lilinisin ko kayong mga basura upang hindi masira ang napakagandang araw. Dilatan ninyo ang mga mata nyo, tingnan ninyong mabuti. Kung sino talaga ang chairman ng Phoenix Group. Sino ang niloloko mo? Akala mo ba di namin alam mag-edit? Tama. Ang galing na ng teknolohiya ngayon, siguradong peke yan. Tagapangulo ng Phoenix Group, hindi ba siya empleyado lang? Para magpanggap na tagapangulo, pati pag-edit na walang hiya, nagagawa mo pa. Nakakahiya talaga. Matandang babae, dati mo kaming tinuruan, ano nga ba, maging malinis ang pagkatao, gawin ang mga bagay ng malinis. Ikaw naman, nahihiya na ako para sa'yo, hindi ko akalain sa ganitong pagtingin. Ikaw, matandang balo, ay mukhang talagang may kaunting ganda, kaya pala, nagagawang maakit si Lin Kai, baldado sa pag-ibig. Ang tapang mo. Ako'y matapang. Huwag mo hawakan nanay ko. Lumayas ka. Uy, dahil nandito na tayo, may oras pa ako, bakit hindi? Tikman ko rin ang iyong lasang matandang balo. Sapat ang tapang, akin ka na ngayong araw. Sigurado itong lugar. Kung sabi ni Gu Xiao, lokasyon ni Tagapangulo G ay dito, pero ang eksaktong lugar, hindi pa namin alam. Pero ang ibang tao sa nayon ay naalis na, ang pamilya ng pinuno na tira, para maging gabay ni Gu Xiao. Di ko akalain nagtatago si Tagapangulo G sa nayon ng aking magiging biyenan. Maganda itong pagkakataon para sa aking magiging biyenan sa harap ni Gu Xiao, makapagpakita. Ano pa ang hihintayin? Hanapin na natin ang pinuno. Tama, masama ang lugar dito. Bawat dagdag na segundo ay dagdag hirap kay Tagapangulo G. Gu Xiao, ano ang inyong nais? Manguna sa daan. Oo. Sino ka? Hindi mo basta pasukin ang Wang family. Bastos. Siya, si Young Master Go ng Phoenix Group. Nasaan ang inyong pinuno? Si Young Master Go pala. Kilala ko kayo. Tiyak na bisita ka sa Wang fam, di ba? Bisita. Ngayon ang araw ng Wang family. Malaking araw ng kasal ng Wang family. Hindi ko akalain nakarespeto ang aming pinuno. Kahit si Young Master Gyu ay naimbitahan. Ang aming pinuno ay may inaasikaso. Pakiusap, maghintay muna kayo. Bastos.
Sino ba ang pinuno nyo? Ano siya? Bagay ba kay Young Master Go? Maghintay dito? Hindi namin pagagahin ng matagal. Kasalanan ni Madam G sa baryo, ang matandang biyuda, na balitaan namin kakagising lang. Pinipigilan niya ang kasal, sa lahat ng paraan. Tama ka dyan, mga pobreng walang puri, nagkukonsinting malinis, at si Ji Wenwan ay adopted daughter ng biyuda, hindi tunay na anak. Yung pamilya na isang ina nag-alaga, sa 3 ulila. Tama, sila nga. Huwag kayong mag-alala, ang pamilya namin sa Nanhay ay malakas ang impluensya. Kung hindi pumayag ang biyuda, pagbabayaran niya yan. Sino nga ba ang sinabi mo na pagbabayaran ito? Boss Gyu, ano po to? Boss Gyu, baka may maling akala kayo. Maling akala. Si ng Phoenix Group, ang nanay ko ay apelyidong G. Yun palang babaeng yon. Si ng Phoenix Group. Paano nangyari yun? Kumilos na kayo, ihatid nyo siya. Opo. Tara na. Tapang nyo galitin si Chairman J. Ang tapang ninyo. Pagbalik ni Chairman G, si Ji Wenwan ay aming malaking anak ng Phoenix Group. Anong lakas niyong hayaang? Ang ating dakilang anak maging asawa ninyo? Tingnan ko kayo. Mga sawa na sa buhay. Nais kong personal na makita ang inyong leader ng baryo. Gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan? Kahit ang aming Phoenix Group Chairman at anak ay di pansin. Tara na. Kailangan kong ipaalam agad sa pinuno ng baryo. Matutulog ako sa iyo ngayong araw. Ang tapang mo, yung baslusan si Chairman G. Ano, bakit mo pinagbibigyan ng iyong gamit? Paglingkuran mo ako. Linkay, sasabihin ko sa iyo. Ngayong araw, matutulog ako sa kanya. Kung maglakas loob ka pang humakbang, patayin muna kita, saka kita gagahasa. Teka lang. Kung may problema ka, harapin mo ako. Kung maglakas loob kang saktan si Chairman G, ang buong longmen ay makikipaglaban sa iyo hanggang kamatayan. Mukhang magaling kang maglingkod. Hindi biro. Kung hindi sana si Linkay. Magtatangkang kalabanin na pagsisinungaling kahit magsinungaling. Lanan. Tandaan mo ang sinabi ko ngayon. Mamamatay kang walang buong katawan. Kahit mamatay pa ako, matutulog muna ako sa iyo. Ayoko. 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 Naku, hindi maganda. Naku po. Sino ang tinutukoy mo? Ngayon ay araw ng aming pamilyang Wang. Isang masayang araw. Huwag kang magsalita ng malas. Pero, Walang pero. Ito ang baryo ng pamilyang Wang. Kahit pa bumagsak ang langit, hindi ito babagsak sa aming pamilyang Wang. Siyempre naman, sa tabi ni Gushao, at para sa aming pamilyang Wang, may taga-suporta. kahit pa totoong bumagsak ang langit ngayon, hindi ako mapipigilan sa pakikipagtalik sa'yo. Kung sakaling bumagsak ang langit, hindi mo kakayanin. Sa buong Nanhay City, kung walang Phoenix Group, wala ang Longmen. Ako ay tauhan ni Assistant Su. Kahit pa ang kabit mo makita ko, ay umuyukod lang sa akin. Iniisip mong dahil sa pag-asa sa maliit na tulong ng assistant, ay wala ka ng pakialam sa batas. Kung kaya mo, hayaan mo akong tumawag. Tingnan natin kung itong langit ay kaya mong siluhin. Bakit wala kang tapang? Sige nga, ipatawag mo. Hindi ako maniniwala. Sinong kaya niyang ipatawag? Hindi naman niya kayang tawagin. Si Gushao ng Phoenix Group. Hayaan mong tumawag. Gusto kong makita anong mga walang kwenta ang kaya niyang ipatawag. CJ, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng sansa. Tingnan ko nga, sino ang kaya mong ipatawag? Hindi talaga pwede. Hayaan mo siya. Tumahimik ka sabi ko, di mo narinig? Hindi mo lugar magsalita dito. Tingnan mo itsura mo wala kang kwenta. Bakit ka natatakot? Taga Phoenix Group siya. Sa buong Nanhay City, sino ang mga ngahas? Kalabanin ang taga Phoenix Group. Pero siya, totoo nga siyang. Walang pero dyan. Sasabihin ko sa iyo, hindi mo talaga iniisip. Itong matandang balo na makapag-imbita kay Young Master. Itiko mo nga yung bibig mo. Huwag mong sayangin ang oras namin. Maya-maya lang pupunta tayo para masilayan ang karisma ni Chairman G. Tama si ate. Kahit sino pa man ngayon, hindi kami mapapagambala ngayong araw na masilayan ang karisma ni Chairman J. Matandang balo, huwag mo akong sisihin kung di kita binigyan sansa. Sige, suntukin mo ako. Magsalita ka. Si Yoon Jian ay anak ko. Nanay, May mga mayabang na hindi alam ang kanilang ginagawa. Nanggugulo sa akin at sa anak kong ampon. may naglakas loob sa'yo. Naghahanap ng away. Nay, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang dapat gawin. Ikaw na ang matandang biyuda. Ikaw ang hinahanap nila. Sabihin mo ang pangalan mo. Huwag mong sabihin di kita binalaan. Narinig mo na ba ang Phoenix Group? Ang boyfriend ko ay paborito ni Young Master. Alam mo ba kung sino ako? Malalaman mo rin kung sino ako. Akala mo kung sino ka? Bakit ko kailangang malaman kung sino ka?
Pero tandaan mo, ako ay malapit kay Gushao, ang nobya ng special assistant ni Gushao. Pag nakita mo ako mamaya, dapat yumuko ka sa akin. Kung hindi ang boyfriend ko, babalatan ka niya ng buhay. Pasagutin mo si Zhang Hongtao. Ano? Pasagutin mo si Zhang Hongtao. Ikaw, yung taong hinahanap. Paano mo nalamang ang pangalan ko? Kapag sinagot mo ang tawag, malalaman mo ang sagot. Nasaan na ang tapang mo kanina? Bakit ngayon? Hindi ka man lang sumagot ng tawag. Kalokohan, ako ang tao ni Special Assistant Su. Ang tawag na hinahanap ng matandang biyuda. Tawag ng basurang to, anong ikinakakatak? Sabihin mo, paano mo nalamang ang pangalan ko? Laging mahina ang signal dito kay Gushao. Sa totoo lang. Pabilisin ang kilos, sa loob ng 5 minuto, gusto kong makita si Mama. Sige. Tara na. Akala ko ang taong hinanap mo. Gaano ba kagaling, naging duwag lang pala. Pagkarinig sa boses ko, natakot siya at binaba ang tawag. Nako, hindi makapagsalita. Talagang walang kwenta. Siguro sa takot niya. Siguro umiiyak na siya. Matandang babae. Wala ka nang masabi, no? Bagaman di ko alam kailan mo ibinigay pangalan ko sa nasa kabilang linya. Pero sayang naman, ang taong hinan ay inutil lang talaga. Kahit lakas ng loob kausapin ako, wala. Huwag kang lumapit. Huwag mong hawakan si Mama. Huwag mong hawakan si Mama. Lumayas ka. Kadiri ka. Papatayin kita. Sige, hampasin. Sabi ni Mama, ang manugang na pasaway dapat patayin. Masamang babae, naglakas loob harangin ako, papatayin kita. Tigilan mo. Gushao, nasa unahan lang. Tara. Wala na. Ang pamilya naming Wang. Tuluyan na tayong tapos. Nag-miss pala. Sayang talaga. Mamamatay ka ngayon. Walang kwenta siya. Ano pakiko sa nanay ko? Pero sa wakas, wala nang makakapigil sa atin. Ay, huwag mo akong tignan ng ganyan. Ay, mamaya, ipapadama ko sa'yo. Ang mga paraan ko, mas marami pa kay Linkay. Hahaha, siguradong magugustuhan mo. Mama, lumayo ka. Bitawan si Chairman G. Huwag. Tulong. Anong nangyari? Nananaginip ng masama. Huwag kang matakot. Nandito si Mama. Ano man ang mangyari, kahit kailan o saan man, laging kasama mo si Mama. Mama, huwag kang matakot. Ngayong pagkakataon, ako na ang kasama mo. Ay, natatakot ka na ngayon, ano? G-Wen-1, ano bang masasabi ko sa'yo? Kung dati pa, kung maayos ka lang sana, magpakasal ka sana sa pamilya naming Wang. Hindi sana dumarami ang problema. TSK. Masamang babae na walang pakinabang. Mga tulad nitong hindi sumusunod, dapat silang turuan ng leksyon. Nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap ako sa huwag ninyong saktan ang nanay ko. Basta't pakawalan ninyo ang nanay ko. Ngayon, magpapakasal na ako sa pamilya. Ayan, masunurin ka na. Sige na, tama na yan. Hay, sayang naman. Kung hindi, gusto ko talagang tikman ang lasa mo. Sigurado akong pagsisisihan mo ang mabuhay sa mundong ito. Hahaha, sa puntong ito, matigas pa rin ang bibig mo. Makinig ka sa akin. Ikaw, matandang balo, na nagustuhan ka nitong tulad ko, iyong karangalan. Kung hindi dahil sa hipag ko, sinabi niyang huwag na kitang galawin. Akala mo papakawalan kita. Sino ang ayaw mong pakawalan? Tabi.
Ayan, ang bongga naman. Oh, tignan mo ang suot niya. Mga kilalang brand to, halata namang galing sa kamag-anak ng kapitan. Ma, Director G. Siya nga si Director G. Bakit ngayon ka lang? Dala mo ba lahat itong mga para suportahan ako? Hindi. Siya si. Huwag ka nang mahiya. Alam kong takot kang inaapi ako. Kaya pala ang daming kasama mo. Ikaw ang paborito ni Gushao. At saka, sa Nanhai City, walang tumatanggi sa... siya ba ang girlfriend mo? Hindi. Pakinggan niyo po ako. Siyempre naman, alam ng buong Fenghu ang group. Ang aming relasyon. Sa itsura mo, mukhang bata ka pa naman. Simula ngayon, tawagin mo kong ate. Bakit mo ako tinamaan? Alam mo ba kung sino siya? Paano mo nagawang kausapin siya ng ganyan? Hindi ba siya lang yung katabi? Natauhan mo. Ano na nakakagulat dyan? Ako, ikaw. Gushao, nandito po kayo. Bakit po kayo mismo ang naparito? Ano nga ulit ang tawag niya sa taong yon? Gushao. Totoo ka ngang si Gushao. Siya ang kilalang Young Master Gyu. Ang gwapo naman ni Young Master Go. Di ko inakalang makikita ko si Young Master Go. Sino ang sinabi mong di mo pakakawalan? Si Young Master Gu mismo ang dumating. Baka naman para kay si Assistant Su para sumika. Di ko inaasahan si Assistant Su na ganyan ka-importante. Mukhang tama ang ginawa ko rito. Dahil yan sa masamang mag-ina. Paanong nagawa nila kay Chairman J? Sa araw ng pagbabalik niya, gumawa ng gulo. Naghahanap lang sila ng gulo. Si Young Master Gu nga. Sila ang dalawang masama. Kayo na, lumuhod na kayo. Kay Young Master Gu, humingi ng tawad. Bingi na ba kayo? Huwag niyo akong sisihin kung may gumalaw kay Young Master Gyu. Walang makakapagligtas sa inyo. Itong masamang mag-ina. Mayroon bang makakapagligtas sa akin? Hindi mo yan masasabi. Ngunit ngayon, talagang walang tutulong sa'yo. At kahit Nagpapanggap ka pa rin ba? Huwag mong lokohin sarili mo. Akala mo ba ikaw ay ang chairman ng Phoenix Group? Paano mo nagawang galitin si Young Master Gyu? Maniniwala ka ba? Babawian kita ng buhay. gusto mong makuha ang buhay ko. Sige nga, tanungin mo muna si Young Master Gu kung papayag. Hahaha. Ang matandang ito, talagang natawa ako ng husto. Ngayon lang ako nakakita ng taong walang pakundangan. Hindi ka natatakot. Gushao, ang matandang ito ay baliw. Gusto mong ipaalis ko siya. Huwag dahil sa kanya. Sayang ang mahal mong oras. Aayusin ko na siya ngayon tapos sasama ako sa'yo para salubungin si Chairman J. Hi! Gushao, ngayon ay aking anak ang magpapakasal. Pagbalik ni Chairman G, iaalok ko kayo na dumalo. Gushao, ako ang girlfriend ni Assistants. Ang kapitan nitong baryo ay aking ama. Kapag nag-utos lang kayo, ang pamilya Wang ay susunod sa inyo hanggang kamatayan. Huwag kang magsalita. Bakit mo ako hinila? Ang makausap si Gushao ay malaking karangalan sa Wang. Sayang at wala si Chairman. Kung sina Gushao at Chairman ay dadalo sa handaan, sino ang maglalakas loob? Mag-disrespect sa amin? Leslie. Gusto mong uminom kasama sila? Sige, ikaw na mismo ang mag-imbita. Tama ka, Gushao. Sandali lang, saisabayan ko si Gushao para salubungin si Chairman. Hindi na kailangan ng abala. Nandito lang ang inay ko. Gushao, paano napunta dito si Chairman J? Siguro nagkamali ka. Nagkamali, talagang nagkamali. Chairman ng Phoenix Group. Kung dito sa baryo namin, imposibleng hindi ko alam. Tama. Ang kabiyak ko ay ang kapitan ng baryo. Walang kahit ano ang maitatago sa kanya. Ang ibig niyong sabihin, ako, pati sarili kong ina, ay nagkamali pa. Gushao, kailan ba dumating si Chairman G sa baryo natin? Ang aking ina, 5 taon na ang nakalipas, ay umalis sa Phoenix Group nang nagtago siya rito. 5 taon na ang nakalipas. Imposible yan. Gushao, ano bang biro yan? Si Chairman J, isang malaking tao. Paano siya napunta rito? Pero ang nanay ko ay nandito mismo at siya pa ang tanging may apelyidong J. Ang aking anak ay lumaki na. Halika, anak, tingnan ka ni nanay. Nanay, paumanhin. Anak, nahuli ako. Ayos lang. Talaga ngang chairman ng Phoenix Group. Siya. Paano nangyari yon? Hindi pala siya nagsisinungaling. Paano siya magiging tagapangulo G? Nagkamali ba? Siya lang ang tagapagsilbi. Siguradong nagkamali, di ba? Nagkamali ba? Tagapangulo G, mali ako. Dapat akong mamatay. Tagapangulo G, mali ako. Tagapangulo G, dapat akong mamatay.
Mama, ang nag-ampon sa amin. Totoong ang Nani City, ang tagapangulo G na tapat sa salita. ano ang nagawa natin? Ang kayamanan, malapit na. Naalis na lang basta. Mama, teka lang po muna. Opo, Ikaw si Wenwan, di ba? Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Mabuti kang dalaga. Simula ngayon kung ako man o ang Phoenix Group, hindi ka mapapabayaan. Hindi kailangang alalahanin ang ina. Siya rin ay aking ina. Bilang mga anak, nararapat lang alagaan ang matatanda. Hindi ako humihingi ng kapalit. Ikaw na bata. Sige na, dito muna kayo kay mama. Teka lang muna. May kailangan lang akong ayusin. Ngayon, kayo naman ang magpapaliwanag sa akin. Ginoong Gu, maling akala lang po yan. Anong klaseng nilalang ka ba? Karapat dapat ka bang kausapin? Boss Gu, pakaluwagan nyo na po kami. Manahimik ka. Kung magsasalita ka pa ulit, bubunutin ko ang dila mo. Naku, Boss Go. Pakiusap, papaluwagan nyo na po kami dahil po sa pagiging kasama nyo sa dami ng taon. Sinamahan mo ako ng maraming tao. Dapat alam mo, ang taong nakasakit sa pinakamahalaga sa akin. Iniisip mo bang patatawarin ko siya? Siya ang mahalaga sa'yo. Naku, hindi nila kilala si Madam G. Mga walang pakindangan, kayo dalawang hindi nakakakita. Tapang nyo sa harap ng aking ina. Gumawa ng gulo, dahil gusto nyo ng kamatayan. Si Jay, sabay na kayong mamatay. Ginang Jay, pakiusap, iligtas mo ako. Nagkamali ako. Alam kong mali talaga. dahil sa aking posisyon, ka natatakot, hindi dahil alam mong, totoong nagkamali ka, at naalala mo ba, ang mga sinabi ko sa iyo, pagsisisihan mong mabuhay, ka sa mundong ito. Mga bantay, dalhin niyo siya sa labas. Simula ngayon, ayoko nang makita ang mukha niya sa Nani City. Ginang Jay, pakinggan niyo ako. Ginoong Gu, iligtas mo ako. Ginoong Gu, katuwang Su. Bakit siya si Ginang G? Noong una, sino ang dinala mo? Para sa birthday ko, magsalita ka. Sino ka ba para pagbigyan ni Ginang G sa birthday mo? Sa totoo lang, ang taong yun noon ay ordinaryong empleyado ng Phoenix Group. Gusto ko lang sanang lokohin ka. Hindi ko inasahan na maniniwala ka pala. At dahil dyan, nagdulot ka pa sa akin ng ganito kalaking problema. Ginang G. Lahat ito'y gawa ng masamang babae. Lahat ng gulo niya. Basta't mapatawad mo ako, ipapatay ko siya ngayon din. Hindi ka rin karapat-dapat sa Phoenix Group. Dalhin niyo siya sa labas, para sa parusa. Mga bantay. Ginang G, Ginoong Go. Mama, paano natin sila haharapin? Chairman G, nagkamali kami. Hindi na kami magtatangka muli. Chairman J, mahaba ang pasensya ninyo. Patawarin niyo na lang Dahil sa inyong katayuan, matagal na kayong nanggigipit. Kung patatawarin ko kayo ngayon, babalik pa rin kayo sa sa ibang inosente. Ilalabas ang inyong pangil. Hindi po talaga. Hindi ba ninyo naririnig ang kasabihan? Ang ugali ng aso, hindi nababago. Wenwan, alam naming nagkamali kami. Dahil lang sa kami mga taga-Nayo, sa iisang baryo, patawarin niyo na kami. Sinaktan ninyo ang aking ina, hindi ko kayo mapapatawad. Ang kabutihan ng anak ko ay hindi ginagamit ninyo para makaligtas. Sinaktan ng anak ko, gusto nyo pang mabuhay. Nasa panaginip kayo, dalhin sila palayo, gawin ang nararapat sa kanila. Ilayo sila. Tara na. Chairman J. Nay, paano natin haharapin sila? Naaalala nyo ba ang sinabi ko? Kahit pasabugin ko pa itong lugar, hindi kayo makikinabang dito. Hindi nyo ba narinig sinabi ni nanay? High level ang lugar na ito ngayon. Opo. Nay, mga anak nyo rin po kami. Pakiusap, huwag nyo na kami. Nay, sinabi nyo pong palagi kaming poprotektahan. Noong nakaraang araw, bamaha sa baryo, kayo tatlong mabubuting bata, malaki ang naitulong nyo sa mga taga-baryo. Nakipag-usap ako sa direktor. Inampon ko kayo, dahil ako na ang inyong ina. Palagi ko kayong poprotektahan.
Simula ngayon, ito na ang inyong tahanan. Halika kayo sa loob. Nay, Bakit ba kami malas? Inampon ng isang pulubi. Ideya mo ang lahat ng ito. Sabi mo samantalahin ng baha. Magpakita ng maayos. Para ma-adapt tayo ng mayaman. Ma-adapt na nga tayo. Hindi ko rin alam, okay lang. Ang matandang pulubi, hindi ba't may kondo pa siya? Kapag hindi na siya kaya, kunin natin yung kondo, tapos tumakas tayo. Hindi ba't okay na yun? Kahit matagal na akong nagtatago, hindi kami kailanman nakautang sa inyo dahil ayaw niyong kilalanin. Ako bilang inyong ina. Kung gayon, wala tayo. Saysay na magkita. Nay, Nay. bitawan mo ako, umalis na. Nay, alam kong mali ako, Nay. Lin Kai. Maiiwasan ang parusang kamatayan, ngunit hindi ang parusang buhay. Pag natanggap ang parusa, saka kayo bumalik. Opo. Ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang isang tao. Ito ang aking adopted daughter, si Ji Wenwan. Bigla akong inatake sa utak. Siya, hindi niya ako iniwan sa tabi ko, inalagaan niya ako. Kung hindi dahil sa kanya, malamang na ako'y wala na dito. Nay, hindi po hirap alagaan ka. Ang paghihirap mo, kahit hindi mo sabihin, alam mo pa rin. Doktor. Sige na, doktor, pakiusap. Iligtas niyo po ang nanay ko. Pakiusap ko sa iyo. Tumayo ka na. Iligtas niyo po ang nanay ko. Bumangon na po kayo. Iligtas niyo po ang nanay ko. Bumangon muna kayo. Pakiusap ko sa iyo. Nagdugo ka ng marami kanina. Dapat magpahinga ka ng mabuti. Okay lang. Ang nanay ko ay kailangan ngayon ng kalinga. Hindi ko siya pwedeng iwanan. Nang magkasakit ang nanay ko, kinakabahan na ako. Pagdilat ng mata niya, hindi niya ako makikita. Matatakot siya. Ito ang anak ko na si Guyan Jian. Ginoong Gyu. Mula ngayon, kapatid na kita, huwag ka nang maging masyadong magalang. Mama, naghahanda na ako ng handaan sa pagsalo. Nasa Yunding Restaurant. Malaking araw ang pagbabalik ni Chairman J. Hindi talaga pwedeng pabayaan. Tama, dapat nating malalaman ng buong Nani City. Ipapadala ko na ang mga imbitasyon. Hindi mahalaga ang welcome banquet. Ang importante ay, gusto kong malaman ng lahat. Mayroon akong anak na nagngangalang Ji Wenwan. Wenwan, ito ang iyong kasintahan na binanggit mo. Elveneth. Sagutin mo na. Imbitahin na rin natin siya sa handaan ngayong gabi. Hello. Ji Wenwan, ano na naman to? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Alam mo ba na ikaw ang nag-aaksaya ng aking Hindi ganyan yun. May importante lang ako ngayon. ang nanay mo? Nasira na ang ulo. Sa pamilya niyo, ikaw lang. Anong pinagkakaabalahan mo pa? Hindi, nagising na si Mama. Gusto ka raw imbitahan ni Mama. Kumain sa Yunding Restaurant. Ano? Ang nanay mo sa Yunding. Sa Yunding Restaurant, iimbitahan ako. Kayo ng nanay mo. Mga pulot basura lang. Saan kayo kukuha ng sobrang pera para sa akin? Bukod pa dyan, Ji Wenwan. Bakit ka gumagastos ngayon ng padalos-dalos? Kahit pa nagkapera ka na, dapat matipid ka pa rin para hindi sa susunod. Kung may ulit na problema, kailangan mo pa magbenta ng dugo para mabuhay. Hindi ganyan yun. Makinig ka sa akin. Sige na. Huwag ka nang magpaliwanag. Yunding Restaurant, di ba? Sige, pupunta ako. Sakto, may sasabihin din ako sa'yo. Huwag kang pabiro. Hindi ka natatakot? Narinig ni Ji Wenwan sa telepono. Ano bang kinatatakutan? Pupuntahan mo naman siya ngayong gabi para lang hiwalayan siya, para makasama ako. At pagdating sa pamilya at yaman, si Ji Wenwan, paano siya makukumpara sa akin? Nga, ang pamilyang Lin ay taga Nanhaisit, isa sa 10 pinakamayaman. Paano sila magkukumpara? Narinig ko kasi, ang Ji Wenwan ay wala siyang pambayad sa gamot ng ina niya. Kailangan pa magbenta ng dugo. Taong tulad niya, may kukumpara ba kay Miss Vive? Hindi siya karapat-dapat maging katulong. Hindi ko maintindihan kung si Ji Wenwan, napakahirap ng pamilya nila. Bakit sila nag-iimbita sa Yunding? Narinig ko. Ang Yunding Restaurant ay nasa Nani City, ang pinakamarangyang restaurant. Para lang sa mga VIP. Ang nanay niya, sa orphanage magkano kaya sa isang buwan? Kahit sino kayang magpanggap kung ipipilit nila pagkatapos mag-imbita sa Yunding. Hindi na makakabili ng noodles sa bahay. Tama. Dahil pinili mo ako ng maayos, iwanan mo si Ji Wenwan. Hindi ka mapapahiya. Ang tatay ko ay may shares. Sa Yunding, sasama ako sa iyo ngayong gabi. Isasama ko rin sina Tito at Tita. Para makakita sila ng mga bagong bagay. Vivi, napakabuti mo sa akin. Vivi, talagang anak ni Mr. Lin. Ang tapang mo talaga. Siyempre naman, tulad ni Vivi, isang prinsesa.
Ang G-Wen-1, paano siya makukumpara? 10 siya di ka matatal. Kung hindi natatakot si G-Wen-1 na mapahiya. Kung ganoon, ngayong gabi, pagtatawanan ko siya. Hoy, Zujing. Hoy, Weiwei. Alam mo ba, G-Wen-1, magyayaya siya sa Yunding. Ano ang sabi mo, G-Wen-1? Kasama ang mahirap niyang ina, para kumain. Nabaliw na ba sa hirap si G-Wen-1? Nalilito na sa hirap. Ano ba ang Yunding restaurant? Sila ng nanay niya. Hindi man lang karapat dapat pumasok. Ikaw at si G-Wen-1, noong nasa kolehiyo kayo, di ba't matalik kayong magkaibigan? Naririnig ko, kaya na niya, magyaya sa Yunding. Dapat masaya ka para sa kanya, di ba? Weiwei, tigilan mo na yan. Dati noong kolehiyo ako, sinadya ko, lumapit kay G-Wen-1. Dahil ba magaling siya? Kapag may pagsusulit, pwede akong manggupya. Ngayon, tapos na tayo. Para sa akin, wala na siyang silbi. Kung ganoon nga, ngayong gabi, ako rin ay may handa sa Yunding. Kung may oras ka, tawagin mo ang mga kaklase natin. Walang problema, kahit ilan pa. Ang dumating, kaya kong bayaran. Tingnan mo, gaano ka mapagbigay si Weiwei. Mas magaling pa siya kay. Sabi ni Wen Hao, itong si Ji Wenwan nanghiram pa sa kanya ng pera para sa gamot ng nanay niya. Pero ngayon, nagpapanggap na may kaya sa Yunding restaurant. Mabuti na lang. Hindi siya pinautang ni Wen Hao, ang tulad niyang walang pera. At nagpapanggap pa, ay hindi karapat-dapat maging manugang sa pamilyang Zhang. Dahil si Miss Weiwei ang nagyayaya, kailangan kong sumuporta. Huwag kang mag-alala. Dadalhin ko ang mas marami pang kaibigan para makita ang pagpapanggap niya. G-Wen-1, masyado kang mayabang. Nagyaya ka pa sa Yunding. Akala mo mayaman ka na? Wen-1, siya ba ang boyfriend mo? May kaya ang pamilya niya. Hindi ako bagay sa kanya. Dati akong humiram ng pera sa kanya. Sabi niya, ayaw na ayaw niyang may humihiram sa kanya. Baka galit siya sa akin. Wen-1, kung isang lalaki, totoong mahal ka, hindi nabibigyan ng halaga, iba pang panlabas na kondisyon, dagdag pa, kayo'y magkasintahan, kahit na hindi kanya talaga matulungan, hindi dapat sabihin ang mga masasakit na salita. Pasensya na sa inyong lahat. Nasayang ang inyong oras. Mula ngayon, kapatid na kita. Huwag ka nang maging masyadong magalang. Ang lalaking ito ngayon ay di pa bagay sa'yo. Dagdag pa, kahit na siya ngayon, lumuhod sa harap mo. Tingnan mo kung papayag ako. Tama ang sinabi ni Gu Xiao. Ganoong klaseng lalaking walang hiya. Hindi talaga karapat-dapat para maging manugang ng Phoenix Group. Hindi ba niya minamaliit ang anak ng presidente? Ngayong gabi, gusto nating parangalan ang binibini. Para malaman niya, ang anak ng presidente ng Phoenix Group ay hindi niya kayang pantayan. Binibini, huwag kang mag-alala. Aabusuhin ka. Ibig sabihin ay abusuhin ang Phoenix Group. Dapat talaga malaman niya, ang taong minamaliit niya, kung paano siya tinapakan. Wag na. Hindi niyo na kailangang mag-alala para sa akin. At hindi madali para sa inyong kumita ng pera. Hindi na kailangang magpakasakit para sa akin. May minamaliit ang kapatid ko. Ang Phoenix Group ko, hindi kami manunood na lang tungkol sa usapin ng pera. Hindi mo na kailangang mag-alala. Para sa aming Phoenix Group, mga bagay na kayang bayaran, ay hindi talaga problema. Wen-1, ngayong gabi, pumunta ka sa piging ng walang pag-aalala. Ang natitirang mga bagay, ipagkatiwala na lang sa iba. Ngayong gabi, siguradong gagawin kang buong Nani City. Ang pinakakapansin-pansin. G-Wen-1, bakit ka naman narito? Baka nais mong ipilit ang sarili mong mag-host nang malaman mong hindi ka man lang nila papasukin sa Lin Weiwei. Wen Hao, bakit kayo magkasama? Sabi mo tayo, bakit tayo magkasama? Ano ba talaga ang nangyayari? Ji Wenwan, maghiwalay na tayo. Nagkagusto na ako kay Weiwei. At saka, ang mga magulang ko, kay Weiwei rin, ay lubos na natutuwa. Anong sinabi mo? G-Wen-1, totoo ba talagang tanga ka o nagpapanggap? Dati sa school natin, si Wen Hao ang school crush no, isang lalaking napakagaling. Paano naman siya laging sa isang mahirap na tulad mo sasabi? At saka, ang mga magulang ko ay nasa Nanhai City. Pero mataas ang posisyon nila, hindi tulad ng hamak mong magulang, na kaya ikumpara sa nanay mong pulubi. Ito ang dahilan mo para maghiwalay? Ji Wenwan, hindi mo pa ba naiintindihan? Talagang hindi tayo bagay. Si Weiwei ay kayang magbigay sa akin ng maraming tulong. Samantalang ikaw, mangungutang ka lang sa akin, pabigat ka lang sa akin. Kung walang kapangyarihan o impluensya, sige na. Pero may nanay ka pang baliw. Ang taong tulad mo, talaga namang, hindi karapat-dapat sa anak ko. Hindi baliw ang nanay ko. Baliw ba ang nanay mo? Pero isa lang siyang pulubi. Sinasabi ko sa iyo, ang anak ko ngayon ay tinanggap sa Feng Hu ang group.
Feng Huang Group, kilala mo ba? Iyon ang Sananhai City, numero 1 imperyo sa negosyo. Ang anak ko sa hinaharap ay tiyak na magiging matagumpay. Karapat-dapat ka ba sa kanya? Hindi pulubi ang nanay ko. Siya. Ji Wenwan, naglalakas loob ka pang sumagot. Ji Wenwan, kung ako ikaw, agad akong aalis na parang napahiya, para hindi na ako lalong mapahiya dito. Binibinilin, binatilyong ng grupo ng Phoenix ngayon ang nagrenta rito. Sabi niya para sa pagtanggap kay chairman. Kayo rin po ay para sa handaan. Nandito rin si Binatilyo. Si Binatilyong Go at Chairman G. Sila'y mga kilalang tao. Kung sa araw na ito ay makakita ako sa hinaharap sa grupo ng Phoenix, mas mataas ang tingin sa akin. Narinig ko sa pagbabalik ni Chairman, nag-ampon siya ng anak. Ngayong gabi, ipapakilala ni Chairman J ang dalagang ito ng grupo ng Phoenix sa lahat ng mayayaman sa Nanhai City. Kaninong babae kaya ito? Bakit siya mapalad na maging adopted daughter ni Chairman? Kahit sino pa siya, hindi siya katulad niya. Dahil gusto mong makilala sina Binatilyong Gu at Chairman, ihahatid kita sa loob para makita. Wow, Vivi, ang galing mo. Mas magaling ka pa kay Ji Wenwan na isang magandang florera. Layo pa sa'yo. Dahil si Binatilyong Gu ngayon ang mag-host dito. Huwag hayaang ang babaeng ito ay makita ni Binatilyong Gu. Paalisin niyo siya. Opo. Ano ang ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Pigilan niyo yan. Sino kayo? Paanong naglakas loob mag-inay dito? Paanong ka nagsalita kay Gu Xiao? Patay ka. Si Gu Xiao. Siya ang ating prinsesa ng Phoenix Group. Sino ang nagpahintulot na hindi gumalang sa ating prinsesa? Ang prinsesa, siya pala ay ang prinsesa ng Phoenix Group. Sino mang umapi sa kapatid ko, hindi ko patatawarin. Dalhin niyo sila pababa. At parusahan. Opo. Tara na. Mama. Mabutit hindi ka nasaktan. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Mama ay gagawa sa buong Nani City na yumukod sa iyo. Wenwan. Ako, sasamahan ko si Mama. Ikaw, pumasok ka at mag... CJ. Sino siya? Ang ganda niya, hindi ko kilala. Hindi ko alam kung sinong prinsesa. Hindi ko akalain ang Nani City ay mayroon pang ganito kaganda. Bakit na naman ang masamang babaeng si Ji Wenwan? Siya na napakahirap na hindi man lang makapasok sa malaking pintuan. Bakit siya nandito? Gwen, hindi ka ba pumasok ng palihim? Gwen, paano mo nagawa ang nakakahiyang bagay na ito? Hindi. Dinala ako ng nanay ko. Ang nanay mo ay isang hamak na labandera. Paano siya makakapasok sa ganitong lugar? Gwen, kailan ka pa naging ganito kasinungaling? Mahirap ka man. Puro kasinungalingan pa? Babae ka naman. Bakit ganyan ka kawalang hiya? Nakakadiring talaga. Dinala talaga ako ng nanay ko. Nagsisinungaling ka pa rin hanggang ngayon? Sige, kung talagang mayaman ang nanay mo, bakit siya maghahirap hanggang di makapagpagamot? Bakit ka magbebenta ng dugo at magtatrabaho sa konstruksyon? Gwen, dati kong inisip na mahirap ka man, disente ka naman. Di ko inakalang, magiging ganito ka. Labis kitang binaygo. Tiyak ganyan talaga ang ulila. Walang inang nag-alaga, walang modo, at walang kahihiyan. Yang inang mahirap, baliweng rin siguro. Paano mapapalaki ng ganyang klase? Huwag mong insultuhin ang nanay ko. Magaling siya. Ang nanay ko. Hay, hindi ko sinasadya. Narinig ko lang sila nagyayabang. Nalungkot lang ako. Naku. Bakit nabasa kayong lahat? Huwag mong sabihin. Gusto mo pa ipabayad sa akin ang damit mo. Vivi, ikaw ang anak ni President Lee. Mga tulad niya, TSK. Mabasa siya niya. Dapat ipagpasalamat niya yan. TSK. Mukha kang pulubi. Yang damit mong ito lang. Magkano lang iyan? Itong pera. Sapat na pambayad sa damit mo. Kunin mo to, umalis ka na. Kung magpupumilit ka pa, lalo mo lang akong gagawing muhi. Mahirap ako. Wala akong pera. Pero hindi ako may utang sa kahit sino sa inyo.
Ano ang karapatan ninyong sabihin iyan sa nanay ko? May karapatan kami dahil isa kang pulubi. Ang nanay mo ay ordinaryong manggagawa lang. May problema pa ang utak niya. Kung hindi dahil sa nanay ko, nag-ampon siya sa akin mula sa ampunan. Nasa ampunan pa rin ako ngayon. Ang nanay ko, ang pinakamagaling na nanay sa mundo. Kahit ano pa sabihin ninyo sa akin, hindi ko kayo papayagan sabihin iyan tungkol sa kanya. Mahirap lang, drama pa. Buksan mo ang mata mo at tingnan. Ito ay Global Limited Edition. Nakita mo na ba, taga-bukid? Regalo ito sa akin ng nanay ko. Regalo sa ika-negatibo 18 na kaarawan. Makakabili ba ang nanay mo niyan? Ganito kamahal na bagay. Siya, ESK. Baka ni minsan hindi pa niya nakikita yan. Tiyak, ano pa? Ibenta mo ang nanay mong pulubi. Baka hindi pa rin makabili niyan. Nay, ang iyong mga ayos ay naipatupad ko na sa Nanhay City ngayong gabi. Lahat ng tanyag na tao ay dadalo. Si Wenwan ay mabuting bata. Mahusay ang kanyang grado, mabait ang kanyang puso. Karapat dapat siyang makasama kang mga siwa sa Phoenix Group. Nay, huwag kang mag-alala. Ako ay aalagaan ko si Wenwan. Ngayong gabi, ipapahiya ko lahat ng minamaliit ang aking anak sa paanan niya. Gagawin ko siya ay hindi nila kayang pantayan. Nay, may nagsabi na kilala nila ang kapatid ko sa hotel. Oo nga, bakit hindi sila papasukin? Hindi ba't si Ji Wenwan ay pwedeng mag-imbita dito? Bakit kami hindi pinapapasok? Oo nga, bakit kami hindi papasukin? Kahit si Ji Wenwan na mahirap ay pinayagan, bakit kami hindi pwede? Baka naman si Ji Wenwan ay nagyayabang lang, wala pala siyang tapang. Ganyan na ang sitwasyon ni Gush. Papasukin silang lahat. Hindi nila minamaliit ang aking anak. Ako na ang personal na haharap sa kanila. Tingnan kung ano ang may pagkukumpara nila sa anak ko. Tingnan natin ang Oo, Director G. kuya ko ang hepe ng seguridad dito. Hindi mo kami papapasukin. Talagang ang ganda ng Yunding Restaurant. Napaka-grandiose. Si Zujin talaga ang magaling. Kanina sa labas, nang banggitin natin si Ji Wenwan, muntik na kaming mapaalis. Si Ji Wenwan, ulila lang iyon, yung inang umampon sa kanya, di umano di umaabot ng 2,000. Imposible, dito siya magpapakain. Narinig ko rin na nagka-brain hemorrhage. Para lang magpagamot sa ina niya. Anumang trabaho, tinatanggap niya. Pero, maganda naman siya. Baka nakapulot ng mayamang lalaki. Kaya nagmamagaling gayon. Mga chismosa. Hindi karapat dapat maging kaibigan ng anak ko. Ikaw. Nanay ni Ji Wenwan. Talagang gising ka na. Mga bagay ko, hindi pa ikaw ang tatanong. Akala mo gusto ko, makialam sa'yo. Ay. Sino to? Mukhang gwapo ka naman pala, wala kang karapatan. Sino ang anak ko? Anak mo, saan mo nakuha to ulit na anak na inampon? Kumusta? Pag-isipan mo ba na maging boyfriend ko? Dahil lang sa itsura mo. Kahit gaano ka pa kahirap, hindi kita babaliwalain. Hindi ka karapat-dapat. Talaga, pareho kayo ng ugali. Ikaw at si Ji Wenwan na pulubi, talagang magkamukha. Pareho kayong dukha kaya ang natira lang, ang nakakatawang dangal. Kondisyon ng pamilya ni Zujin, mas mabuti pa sa inyo. Huwag kang maging walang utang na loob. Mas mabuti pang magpakumbaba ka. Kung galitin mo si Zujin, hindi ka patatawarin ng kapatid niya. Tama, ang kapatid ni Zujin ay sobrang lakas. Talaga? Gaano kalakas? Ang kapatid ko si Joda. Pero ang Sayunding Restaurant, kapitan ng seguridad. Mga tulad ninyong pulubi. Siguradong di alam ang dakilang pangalan. Totoo, di ko alam. Pero okay lang. Kahit pa dumating siya, sa harap ko lang siya, luluhod at magmamakaawa. Kaya, hindi ko kailangang malaman. Binastos mo ang kapatid ko. Maniniwala ka ba o hindi? Tatawagan ko ang kapatid ko. Sa wakas, naantay ka namin, Keye. Si Director G ang kasama sa pagbabalik ng Seniorita. Tandaan mong maging maingat sa iyong gagawin. Sige po, huwag kang mag-alala, Keye.
Ano ba? Hindi mag-connect. Hoy, huwag kang magmalaki. Siguradong busy ang kuya ko ngayon. Kapag tapos na si kuya, patay kayo, wala siyang kwenta. Para paghintayin ako, ipasundo ninyo yung taong si Zoda. Iharap sa akin ang captain ng security. Agad. Oo, Gu Xiao. Kaye, ano ang utos ni Gushao? Iutos niyo lang. Tutuparin ko talaga. Ang bagay na ito, ikaw lang talaga ang makakagawa. Ayon sa utos ni Gu Xiao. Hulihin si Zoda. Iharap kay Gu Xiao agad. Opo. Kaye, ano ito? Kaye. Nandito ang kuya ko, pero malaki ang kanyang pangalan. Kayo lang dalawang bobo. Akala nyo kaya nyo ipakuha ang kuya ko. Pero, ang galing ng pag-arte mo. Ang kinatatakutan ko lang ay, maya-maya, pag kayo ay makita ang kuya ko, matatakot at umihi. CJ, subukan natin. Umaarte ka pa rin, talagang hindi ka natatakot mamatay. Pinapayuhan kita, ngayon, dalhin ang iyong anak, at mag-sorry ka sa akin, at hayaan mong, masunurin kang maging kasintahan ko. Basta't mapaglingkuran mo ako ng maayos, maaari, kung patawarin kayo sa pagkakataong ito. Patawarin mo ako, pero hindi kita patatawarin. Maghanda ka, pagdating ng kuya ko, siguradong magbabayad ka. Kuya, ikaw, anong nangyayari sa iyo? Ano bang ginagawa mo? Bigyan mo ako ng dahilan. Hindi ko lang alam kanina, bakit ka nahuli. Pero ngayon, alam ko na. Kaye, anong ibig mong sabihin? Ang tanong mo, hindi ako ang dapat tanungin. Sa dalawang ito dapat. Gushao, kaya, siya nga pala si Director Jai ng Phoenix Group. Ang dalawang ito, mga walang pera, hindi ko alam kung saan nanggaling. Siguro, kahit itong damit nila, ay ninakaw pa. Babalaan kita, pakawalan mo agad ang kuya ko, ang tatay ng kaibigan ko, ay shareholder ng Yunding. Kuya, ikaw, bakit mo ako tinamaan? Tumahimik ka nga. Alam mo ba kung sino siya? Siya si Kaye ng Longmen. Kaye. Siya yung nag-ayos dati para sa Phoenix Group sa Binhay, si Kaye. Ikaw, sino ka ba talaga? Nagawa mong ipatawag si Kaye para sumuporta sa'yo. Siya si Gushao. Gu Xiao. Kaya, siya naman. Ang tanga mo. Ang kasama ni Gushao ay siguradong Director Jai ng Phoenix Group. Hamak na empleyado ka lang. Paano mangyayari ang chairman ng Phoenix Group? Ikaw. Alam nyo naman. Si Ji Wenwan ay isang babaeng hamak at masama, sobrang pobre, nagbenta na ng dugo. Paano mangyayari na may isang nanay na chairman? Karapat dapat ba siya? Sinabi mo sa anak ko sa harap ko, tingin ko, ayaw mo nang mabuhay. Ano pang hinihintay mo? Chairman Jai, napakabuti niyo po. Hayaan niyo na po siya. Patawarin niyo na kami. Siya ang chairman ng Phoenix Group. Kung gayon, si Ji Wenwan ay ang anak mayaman ng Phoenix Group. Tigil na kayong lahat. Ang kasalukuyang Ji Wenwan ay hindi na ang kaya nating paglaruan. Tigil. Alam mo ba kung bakit pinapasok kita? Dahil inapi mo ang anak ko. Bilang isang ina na tulad ko, natural na ipagtatanggol ko ang anak ko. Pagbabayaran mo ito. Ginoong G, nagsisisi na talaga ako. Sinusumpa ko, hindi na ako magmumura. Kay Ji Wenwan, nagsisisi na talaga ako. Pakiusap, huwag mo na akong pahirapan. Ilabas niyo silang lahat. Huwag na kayong makaharang sa nanay ko, sa paningin niya. Ginoong G. Hindi mo na kailangang samahan ako, pumunta ka na sa mga gawain mo. Tandaan mo, ngayon, huwag na huwag magkaroon ng anumang mali. Gusto kong si Wenwan ay maging maringal sa pagpasok sa ating pamilya. Nanay, huwag kayong mag-alala. Alam ko na ang gagawin ko. Matagal mo nang dapat nilina ang iyong estado. Maglakas loob ka pang agawin ang lalaki ko dito. Bakit hindi ka pa umalis? Anong karapatan mo? Dahil lang may sira ang utak mo. O nanay ka ng mahirap na manggagawa. Bawal ninyong insultuhin ang nanay ko. Ano nang sinabi ko? Ang nanay mo ay isang pulubi. Kung kaya mo, ipatawag mo siya para suportahan ka. Nanay.
Huwag kang matakot. Andito na si mommy para ipagtanggol ka. Sumusugod ka pa, sa nakababata. Walang modo. Ang mga taga-bukid, walang modo. Sino kayo? G-Wen-1. Paano kausapin ng nanay mo, ang mga magulang ko? Ipabawi mo na ang nanay mo. Zhang Wenhao, huwag kang mambintak. Kayo ang nauna na nagsabi sa nanay ko. Ikaw pala si Zhang Wenhao. Boyfriend ng anak ko. Tulad nga ng inaasahan ko. Talagang hindi ka karapat-dapat sa anak ko. Ikaw. Anak mo, basura lang yan na iniwanan. Gaya mo, biyuda, walang naghahangad na mga pulubi. Salita mo'y basura, parang halimaw. Pero salamat sa'yo, may mabuting nagawa ka. Nalinis mo anak ko, sa basura. Masama kang babae, alam mo ba kung sino ako? Sa buong yun ding hotel, kahit isang kumpas lang, kaya kitang durugin. Wala akong pakialam kung sino ka. Mang-api ng anak ko, hindi ko patatawarin. Nandito si Bibi, anak ng shareholder. G-Wen-1. Halatang duka at walang ayos ang nanay mo. Siguradong hindi mo alam ang ibig sabihin ng shareholder. Hindi mo alam, di ba? Ikaw na nakakalimot sa kabutihan dahil sa pera. Taong sakim sa yaman at hindi ka karapat-dapat manghimasok sa harap ng anak ko. Anak ko kasi ay taga Phoenix Group. Babalaan kita. Mag-ingat ka sa salita. Ikaw, kasama ang ganitong tao. Bakit mo binabanggit ang Phoenix Group? Isang taga-probinsya. Paano niya malalaman? Ang Phoenix Group? Ito ang Phoenix Group. Numero 1 imperyo ng Nanhai City. Kayo lang mga pulubi. Kahit tumayo sa harap ng Phoenix Group, wala kayong sansang tumingala. Nay, kakagaling mo lang sa sakit. Huwag ka nang magalit sa kanila. Dati, mali ang pagtingin. Nagkagusto sa taong hindi karapat-dapat. Itong ituring mo na lang na aral. Ang anak ko, bakit siya papayagan kong apihin? Nandito si nanay. Walang makakagalaw sa iyo. Hindi pa ako nakakita. Kayo na inang anak na walang iya. Sa huli, pera lang ang habol nyo, di ba? Ha? Anong hinihintay mo pa? Kunin mo ang pera at umalis ka na. Baka tulala lang sa takot. Hindi pa nakakita ng ganyang pera. Hindi naman kahanga-hanga ang pera. Huwag niyo akong insultuhin. Noong nasa eskwela ka, mahilig ka ng magpaka-inosente. Kailan mo pa babaguhin yung ugali mo? Dahil wala kayong pakundangan. Kung ganon, pagbibigyan ko kayo. Hoy! Kita nyo na, dito sa yunding restaurant, lahat nagbibigay respeto. Kung nakakaintindi kayo, umalis na kayo agad. Kung hindi, wag nyo akong sisihin. Akala mo ba ang mga tinawag mong ito ay susunod sa iyo ng maayos? TSK, nagpapanggap ka pa rin ngayon. Ngayon ang pagbabalik ng chairman ng Phoenix Group. Tanggalin na ang istorbo niyang yan. Huwag maantala ang paghanga kay Director Jay. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Paalisin nyo na sila. Siya ang chairman ng Phoenix Group. Itatak niyo sa isip niyo ang mukha niya. Kung maglakas loob kayong galitin si Chairman G, kahit ang mga shareholder nyo dito ay di makakapagligtas. Narinig nyo ba? Opo. Dakpin niyo sila. Ito, anong nangyayari dito? Alam ko na, sigurado kayong nabola. Nitong mag-inang pulo, nabola kayo. Huwag nyo akong sisisihin. Ganoon na sila kahirap. Wala na silang makain. Gaano karaming pera ang maibibigay nila sa inyo? Totoo, wala akong pera. Dahil para sa akin ang pera ay numero lang naman. Pero sa madaling panahon, ang aking anak ay magiging ang unang dalaga ng Nani City. Samantalang ikaw, anak lang ng isang negosyante, ay hindi karapat-dapat na humarap sa anak ko. Kahit sino kayang magyaba. Kung kaya mo, ipagawa mo sa mga shareholder ng grupo na yumuko kay G-Wen-1. Dumating na ang mga shareholder ng Yunding Julo. Kapag nabanggit, agad darating. Dumating na ang shareholders. Natatakot na kayo, di ba? Sasabihin ko sa inyo, huli na, ngayong araw, sigurado akong papahirap na magdusa itong mag-ina. Mga dumating kayo sa tamang oras. May nanggugulo dito. Mga shareholder ng Yunding Julo ay narito para kay Imas G-Wen-1. Ito, bakit ganito? Mga tiyo, bakit ninyo binabati si G-Wen-1? Wala kang karapatang magsalita dito. Isa siyang basura, bakit hindi ako magsalita sa harap niya? Wei, ayos ka lang ba? Kayo, ano bang problema ninyo? Ang tatay ni Wei ay shareholder din dito. Yay! Ang tatay ni Lin Weiwei ay umatras na sa share ng Yunding.
Jigo, pagkukulang ko po sa pagpapalaki, hindi po alam ng anak ko ang tama. Patawad po, ang panganay na dalaga ng Phoenix Group. Handa na ako ngayon, na umalis sa Yunding Restaurant. Hinihiling ko, Jigo, bigyan ng pagkakataon ng aming Lin family. Impossible. Hindi ito possible. Upang ipakita ng Yunding ang pagtanggap kay Miss Ji Wenwan, ibibigay namin ang share ni Lin Jian, ang orihinal na mga share ni Lin Jian, lahat kay Miss. Hinihiling namin, Miss Ji Wenwan, huwag ninyong maliiti, tanggapin ninyo po sana. Simula ngayon, si Miss Ji Wenwan ay shareholder na dito. Laging bukas ang Yunding para sa inyo. Nay, masyadong mahalaga ito. Hindi ko matatanggap. Kaunting shares lang naman, tanggapin mo na lang. Ito ay simula pa lang. G11, anong karapatan mong kunin ang shares ng tatay ko? Akala mo ba kung nakuha mo ang shares? Wala na akong magagawa sa iyo. Sasabihin ko sa ang kaugnayan ng aming Lin family kay Gigi ay napakalalim. Dumating na ang ego ng Phoenix Group. Siya nga pala, si Gu Xiao ng Phoenix Group. Hindi ko inasahan, bata pa pala si Gu Xiao. Talagang bata pa pero magaling. Naku, hindi ko alam kung anong klaseng tao si Director Jai na magkaroon ng napakahusay na Gu Xiao. Kayo talagang dalawa, probinsyano. Nakita niyo na, siya ang kilalang si Gu Xiao. Ang tatay ko at ang Phoenix Group ay may malalim na ugnayan. Huwag mo nang banggitin si Gu Xiao. Kahit pa dumating si Director, kailangan niya akong suportahan. Wala akong maalala na may apelyidong Lin. Hindi ka naman nabingi sa takot, di ba? Ang sinabi ni Weiwei tungkol kay Director G ng Phoenix Group. Anong kinalaman mo doon? Hindi mo naman ibig sabihin si Director Jai na ikaw pala yun, di ba? Nakakatawa naman to. Hindi mo tinitimbang ang sarili mo kung gaano ka talaga. Papunta na dito si Gu Xiao. Nakita siguro ni Gu Xiao si Weiwei, kaya siya naparito. Weiwei, kapag nakita mo na si Gu Xiao mamaya, pakisabi mo naman ng maganda para sa akin. Huwag kang mag-alala, hintayin mo lang paalisin ko ang dalawang langaw na to, at saka kita irerekomenda kay Gu Xiao. Salamat, Gu Xiao. Tinitingnan mo ba? Ang gandang babae, nabasa ang damit niya. Siyempre, tutulong ako. Gu Xiao, baka nagustuhan mo na siya. Ang pagtingin sa ganda, lahat tayo'y mayroon. Ang gandang dalaga. May mali ba kung gusto ko siya? Gu Xiao, huwag kang magpapaloko sa kanya. Mula nang mag-college siya hanggang ngayon, kahit trabaho, wala siya. Sa bahay, mayroon pa siyang inang walang silbi na kailangan niya. Babaeng tulad niya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tama, taong tulad niya. Pampabigat lang sa lalaki. Tama, ang inang biyuda niya. Anong mabuting anak ang mahuhubog niya? Kanina, nilalapitan pa rin niya ang anak ko. Babaeng ganito, sinong lalaki ang gugustuhin siya? Pero ang narinig ko, ang mga humahabol kay Ji Wenwan, halos di na kasya sa Nanhai City. Panganay ng Zhang Group, bitbit ang 8.88 milyong regalo. Panganay ng Sun Group, bitbit ang 100 karat na kwintas. Bunsong anak ng Liu Group, bitbit ang sikat na obra ni Kibaishi. Pumunta upang magbigay galang, Miss Ji Wenwan. Ito, lahat ng ito ay mga anak ng tatlong malalaking kumpanya. Sa Nanhai City, maliban sa Phoenix Group, ang iba pa ay hindi makakalaban. Hindi ba siya madalas na sikat na artista sa TV? Sobrang sikat na siya ngayon. Bakit siya nandito pa? Miss Ji Wenwan. Ako si Liu Zihao ng Liu Group. Masaya akong makilala ka. Miss Ji Wenwan, kailan ka kaya may oras? Gusto mo bang magpa-treat sa akin? Miss Ji Wenwan, wala akong mga schedule ngayon. Kung interesado ka at kailangan mo, maaari kitang samahan buong biyahe. Ikaw ang bahala sa lugar. Okay lang sa akin, domestic at international. Ikaw, kayo. Wenwan, huwag kang matakot. Nararapat ka sa mas mabuti. Silang lahat ay taga Nanhai City, mga binata na namumukod tangi. Kung hindi mo sila gusto, may mga batang CEO pa. Mga batang arkitekto, mga batang negosyante sa real estate. Gusto kanilang lahat makilala. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit lahat ng anak mayaman sa Nanhai City ay nakapaligid sa iyo, babae? Ji Wenwan, kailan mo ba talaga nakakilala ng ganito karaming mayaman? Ikaw na babae. Bakit mo hindi sinabi sa akin? Magsalita ka. Basura na tulad mo, ay hindi dapat lumapit sa kapatid. 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 Nako, isa siyang ulila. Imposibleng siya ay. Imposible bang kapatid mo siya, Gu Xiao? Tama, kung di dahil sa ina niyang biyuda na nagkupkop sa kanya, nasa ampunan pa rin siya. Nananatili, Gu Xiao, nagkakamali ka ba? Ano kayo para sa akin? Paano kayo naglakas ng loob sumigaw sa harap ko? Gu Xiao, mayroon bang hindi pagkakaunawaan dito? Palagi ko nang kilala si Ji Wenwan. Lagi siyang walang pera, masamang babae. Ji Wenwan, talagang masamang babae siya. Si Ji Wenwan ay masamang babae. Ha? Kayo, ano ba talaga kayo? Ano kayo para kay Gu Xiao? Para tulungan niya kayo?
Ji Wenwan, kailan mo ba nakilala si Gu Xiao? Bakit mo ba hindi sinabi sa akin? Sino ka ba talaga? Ang kapatid ni Gu Xiao? Ji Wenwan, ang sama mong babae. Siguradong nakipagsiping ka kay Gusha. Ah, kaya pala. Kaya ka naging adopted sister ni Gu Xiao. Hindi kayo karapat-dapat sa pagkatao niya. Kapag nagpatuloy kayo sa paninirap, ito ang mangyayari sa inyo. Dahil gusto nyo talagang malaman ang pagkatao ng anak ko. Kung gayon, ngayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Hahayaan ko kayong personal na makita at marinig mismo. Itinakwil ang anak ko para sa inyo. Ano ang katumbas ng pagkawala nito? Salamat sa inyong pagdating para salubungin si Chairman J. Ngayon, inaanyayahan natin si Chairman J. Nasaan si Chairman J? Siya. Bakit siya nakatayo dyan? Hindi kaya siya ay chairman ng Phoenix Group. Salamat sa pagpunta ninyo. Upang suportahan ang Phoenix Group. Sa paglayo, naranasan ko. Kumikita ng pinakamaliit na sahod, gumagawa ng madumi at mahirap. Nais ko sanang maranasan ang hirap ng mga nasa leleyan. Para malaman ko kung paano tumulong sa iba sa hinaharap. Ngunit, may nakilala ako, mabuting bata. Ang chairman ng Phoenix Group. Si Chairman Ji nga ba siya? Ngayon, nais kong ipakilala sa inyo ang aking anak, ang magiging tagapagmana ng Phoenix Group. Talaga siyang boss. Noong ako'y nagtatago, bigla akong inatake sa utak. Hindi siya umalis sa tabi ko, palagi sa aking tabi. Palagi niyang sinasabi, salamat sa pag-ampun mo sa akin at sa pagbibigay mo ng tahanan. Ngayon, nais kong sabihin, ang dapat pasalamatan ay ako. Salamat sa pagpili niya sa akin. Bilang ina niya. Nay. 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 May tao ba? May tao ba? Huwag kang mag-alala. Ililigtas talaga kita. Binibini. Mula sa lungsod ng Nanhay, ang pinakamahusay na panday ginto, ginawa para sa iyo na purong gintong Phoenix. Sana sa hinaharap, Binibini, magiging maayos ang lahat, lubos na perpekto. Binibini. Ito ang buong lungsod ng Nanhay. Lahat ng itim na card para sa pamimili sa mga mall. Walang limitasyong halaga. Hanggat gusto mo, Binibini, maaari kang bumili ng malaya. Binibini. Ang susi na ito sa ibabaw ay inihanda namin para sa iyo. Iba't ibang limitadong edisyon ng mga mamahaling kotse. Ang mga sasakyan ay nakaparada lahat sa garahe ng Phoenix Group. Maaari kang pumunta at mamili anumang oras. Walang limit na itim na card. Iba't ibang mamahaling kotse. Gaano kamahal kaya ito? Oo, sapat na ito para magwaldas ang pamilya. Hindi mauubos kahit ilang henerasyon. Kung alam ko lang sana noon. Kami. Talaga naman. Sabi mo, ikaw ang may gawa nito. Huwag na. Masyadong mahalaga. Ang kapatid kong babae ay karapat-dapat magkaroon ng mas maganda. Kailangan mong unti-unting masanay dito. Na pala, kami ng aking ina ay may inihanda ring regalo para sa'yo. Phoenix Group, magbibigay ng 30% ng mga shares. Sa pangalan ng aking anak at sa madaling panahon. Siya ay, kasama ang anak kong si Guyan Jian. Mamamahala sa Phoenix Group. Mula ngayon, si Ji Wenwan ang kapatid ko, aking tunay na kapatid na babae. Kahit sa hinaharap, sinumang manggulo sa kapatid ko. Phoenix Group, hindi ko sila titigilan. Ikaw na masamang babae. Lahat ito dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko magagawa? Traidorin si Ji Wenwan. Ikaw ang nagpumilit, lumapit sa akin para magpaapi. Anong pakialam ko? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko sana nagalit si Ji Wenwan, pati ang buong Phoenix Group. Wenwan, nakita mo rin naman. Sa totoo lang, hindi ko. Talagang gusto ang babaeng iyon. Sa puso ko naman. Ikaw lang talaga ang laman. Patawarin mo na ako minsan. Sige na, sumusumpa ako. Sa susunod, siguradong, maayos akong makakasama mo. Yan Jian.
Si Wenwan ay hindi lang mabait, kundi napakatalino rin. Kailangan mong maniwala na ang kapatid mo ay gagawa ng matalinong pasya. Wenwan, lahat tayo nilinlang ni Lin Weiwei. Talagang gusto ka ng anak ko. Hoy, bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Ay nga, Wanwan, college classmates kayo ng anak ko. Mayroon kayong emosyonal na koneksyon. Kung mapapangasawa mo ang pamilyang Zhang at maging manugang ng aming pamilya, sisiguraduhin naming hindi ka namin pababayaan. Mahirap lang ako, pero noong kasama ko si Zhang Wenhao, hindi ko ginastos kahit 5 niya. Si Zhang Wenhao ang nangaliwa, kayo pa ang nanakit sa kanya. Nakit pa kayo sa nanay. Wenwan. Alam kong nagkamali ako. Alam din nilang nagkamali ang mga magulang ko. Sinisigurado kong hindi na mauulit. Please lang. Sinasabi mong alam mo nang nagkamali ka, dahil yan sa kasalukuyan kong estado. Inaamin kong minahal kita dati, pero ngayon, ayoko nang makita ka pa. Hahaha, sige. Nang umangat ka na, binabaliwala mo na ako, di ba? Ji Wenwan, sasabihin ko sa'yo, hindi madaling makipag-iwalay sa akin. Bigyan mo ako ng 100 milyon para manahimik. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. O kaya, ilalabas ko lahat ng detalye natin noon. Gagawin kong public. Paano mo nagagawang maging bastos? Ito'y bastos? Kung hindi mo ibibigay ang pera, may magagawa pa akong mas malala. Kahit papaano, nagkasama rin kayo. Ngayon, nakatikim ka na ng masarap, bigyan nyo naman kami ng kahit kaunti. Anong problema? Eh kasi, ang yaman-yaman naman ng pamilya, hindi naman kawalan sa inyo to. Ji Wenwan, akala mo't naging anak ka na ng Phoenix Group. Ikaw na ang magaling. Maaari mong patahimikin sila, ngunit hindi mo mapapatigil ang akin. Siguradong sasabihin ko sa reporter. Paano ka naging kabit? Paano ka napunta sa kama ni? Paano ka naging anak ng Phoenix Group? Wala akong ginawang ganyan. Mahilig ang mga reporter sa chismis. Kahit nangyari o hindi pa, balita ng anak ng Phoenix Group, siguradong interesado sila. Kayo, Nonirang puri at nananakot sa anak ko. Tingin ko, sawang-sawa na kayong mabuhay. hindi naman ako taga Phoenix Group. Huwag mo akong takutin. Kahit gaano pa kalakas ang Phoenix Group nyo, wala kayong lakas ng loob pumatay. At saka, hindi naman malaki ang demand namin para sa inyong Phoenix Group. Parang wala lang yan. Kami na walang mawawala ay hindi takot sa inyo. Kung hindi nyo ibibigay ang pera, hindi kayo magiging tahimik kahit isang araw. Ha ha ha. Anong tinatawa mo? Ang Phoenix Group ay nasa lehitimong negosyo. Natural na hindi kami gagawa ng labag sa batas. Ngunit may libo-libo kaming paraan, kahit 10,000 pa para patahimikin ka. Dahil sa kapatid ko, akala ko, bibigyan ko kayo ng respeto. Pero dahil ayaw nyo ng respeto, ngayon, gagawin ko na. Dalhin niyo silang lahat palayo, mula ngayon sa nanay. Ayokong makita pa sila kahit sino. Kahit si Chairman G, dakpin nyo. Bitawan mo ako, illegal ang ginagawa ninyo. Hindi kailangang labag sa batas. Ako ang prinsesa ng Lin Group. Hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Ang tatay mo'y sumuko sa shares ng Yunding Winehouse para lang iligtas ang pamilya ninyong Lin. Ngunit ngayon, dahil sa iyo, wala ng pamilyang Lin sa Nani City. Naku, kami, ano na gagawin natin? Itanong mo sa akin, saan ko naman malalaman? Dalhin sila. Bitawan ninyo kami. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ko. Wenwan, huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong pakiramdam. Ngayon ang pagbabalik natin, mga araw sa Phoenix Group. Maging masaya ka. CJ, naintindihan ko, ma. Simula ngayon, ako na ang kuya mo. Kuya, Pagbati sa pagbabalik ni Director G sa Phoenix Group. Maligayang pagdating sa Phoenix Group. Miss Ji Wenwan, welcome home. ayon sa pinakabagong ulat, kasunod ng pagbabalik ni Director J sa Phoenix Group, ngayong araw na ito, ang panganay na dalaga ng Phoenix Group, si Ji Wenwan, ay formal nang pumasok sa Phoenix Group sa edad na 20 lamang. Ang panganay na dalaga ng Phoenix Group ay magiging sananhaisit ang pinakabatang